Oh. And so, I recorded this video and may I know taga saan kayo? Ako, I'm from Marikina. How about you guys who are here na mga attendees natin? May I know where you from? Ako, I'm from Marikina lang eh. And so far dito, yung panahon is, medyo mainit. Ayan. Wow, Zamboanga. Sa Zamboanga, di ba yung Pink Beach? Totoo ba yun? Pink ba talaga yung beach nyo dyan? Alam mo, gusto ko pumunta ng Zamboanga, not because for anything else, but I want to see yung beach nyo kung talagang kulay pink ba talaga. Sabi nila pink daw yung ano nyo dyan. Beach nyo dyan, Miss Jenny. Totoo ba yun? Ayan. Hello, Marilyn. Good evening din sa'yo, Elcid. Okay. Taga Novaliches. Malapit lang. Novaliches, QC. Okay. May daan dyan sa Tungko eh. Papunta dun sa water station namin ni Hergy. Kasi yung water station namin ni Hergy, which is on Saturday, i-open na namin. And located siya sa may bandang Montalban. Pero boundary siya ng Bulacan at Montalban. Kaya meron siyang daan dyan sa may Tungko banda. Let me just share my screen. Ayan, share screen tayo. So sa mga participants natin dyan sa dito sa Zoom and sa mga nasa Facebook natin ngayon, are you guys seeing my screen? Can you see my screen? Can you type yes if you are seeing my screen? Ayan. Si Chads, I won't be sharing anything related to Forex and crypto today because uh every Tuesday ko kinakandak ang Forex. So, let me just focus today sa ating financial management and about insurance. And so my topic will go around that topic. We'll go around that and yun lang yung scope natin para at least focus lang tayo doon. Kasi if we're gonna talk about Forex, doon na lang natin yung pag-usapan every Tuesday. So, I highly suggest na mag-attend na lang kayo every Tuesday. Ayan. Ay, hello, Milagros Flores. May mga nagpapa-shoutout para sa Facebook. Ayan. So anyway, dun sa mga nasa Facebook natin, I highly encourage na kindly join our Zoom. Ayan. Please, pa-join na lang ako dito sa Zoom natin. Naka-pin na yan dyan sa atin para at least mababasa ko yung mga comments nyo kasi I wouldn't be able to read your message if nandyan po kayo sa Facebook. Facebook? Ayan, naka-pin naman na dyan. Ayan, pin natin. Pin comment. So, ayan. Hi guys! Kamusta naman kayo so far? Ayan, nakikita niyo yung natin screen, no? So, our topic today is about how to achieve financial freedom through income management and of course, through insurance. So, yun yung topic natin today and I hope na hindi lang naliligaw dito kasi if you are after Forex, then every Tuesday ko po yun kinakandak. Okay? Are we clear? So, let's move forward to our things that I need from you. So, I hope guys na you should be putting out your pen and ball pen, pen and notebook. Your pen and notebook or your phone or do a screenshot, at least you take down notes, lahat ng mga important na pwede nyo matutunan here in this webinar. And I hope na iset aside nyo na muna yung mga ginagawa nyo right now and focus na muna kayo sa akin because focus ako sa inyo. And sana naman, para alam nyo, ma-feel ko naman at na-appreciate nyo yung aking ginagawang webinar ngayon. Kasi, yun lang, hindi naman ako naniningil dito. I'm giving this for free because this is my passion. I like teaching, I like giving knowledge to other people para at least para-pares tayo natin ma-meet yung financial freedom natin. And also make use of our webinar chat. And sa mga nasa Facebook natin right now, I hope na makalipat kayo here sa Zoom para at least magka-chat tayo or makita ko yung mga comments niyo kasi I wouldn't be able to from laptop to phone. So I hope guys na you join here in this webinar. Nandiyan naman po sa comment section yung webinar link natin para makapag-join po kayo dito. And for those who are already here in this Zoom, I hope guys na make use of our webinar chat para at least you can ask anything that you like, anything that you want, except your love life, di ba?
So, ang gusto ko syempre itanong nyo is anything related to finance. Okay? So, I hope guys na, alam mo yan, maging interactive tong ating webinar. And pag may mga tanong-katanungan kayo, just keep asking. Alam mo yan, ito na yung chance nyo matanong ako. Kesa yung may nakakausap kayong iba na mga scammer na hindi naman ako kasi ang dami na i-scam dahil nga ang daming mga scammer, ang daming mga ginagamit yung identity ko and then sila yung nakakausap nyo. So, might as well, ito na ako na to, mismong mukha ko na to, boses ko na to, ako mismo nagsasalita sa inyo. So, ako na yung kausapin nyo. And also, kapag hindi kasi, pag wala ng webinar, most of the time yung sumasagot din sa mga social media accounts ko is yung mga admins ko. So, hindi nyo rin ako nakakausap ng ako talaga. Kasi medyo busy ako and marami akong ginagawa. So, madali lang ako makareply. Minsan inaabot ng mga 2 to 3 days bago ako makareply. And also, I hope, wag nyo naman ako tulugan. Parang awan nyo naman. Kasi, alam mo yun, nagkasalta ako dito para at least respeto lang, kumbaga. Para at least hindi sayang yung time ko na nakikipag-usap sa tulog, kumbaga. So I hope na okay lang po sa inyo tong aking kapiranggot na hinihiling from you guys. And ano lang to, kapalit lang ng, alam mo yun, ng ginagawa kong webinar para sa inyo para matuto kayo about financial management. Alright? So, just to introduce myself, I'm pretty sure kilala nyo naman na ako dahil out and loud ako dyan sa social media dahil I am a content creator and I am also a social media influencer. So mostly na mga nai-influence ko are those people who are interested in financial management, mga interesado sa pera, mga interesado on business, mga interesado about financial freedom, about banking, about anything related to finance, sila yung nai-influence ko. And also, mostly na mga mga contents yung sa amin ng partner ko because we are LGBT partners and we just got married and now we're actually about to celebrate our first year anniversary ng partner ko, and I'm really happy and glad na somehow we are accepted here in this society. And now I also took my MBA degree in Miriam College. So ayun, last 2019 and then I graduated last 2021. I also took my BSBA degree, which is Finance and Investment Management. So, college pala talaga ako, hilig ko na talaga yung mga related sa investment. Actually, initially, ang tinake ko is accounting, pero I realized, nung mga mag-4th year na ako, na this is not for me. I don't like analyzing. Parang I thought kasi math, kasi akala ko, kasi mahilig kasi ako sa math. Akala ko ang accounting is math. Apparently, hindi pala. Hindi pala siya math, more of analyzing siya. And then I realized na ayoko pala ng accounting. And then I shifted to finance and investment, which is apparently mas na-enjoy ko. Kasi parang mas naging interesado ako sa tungkol sa mga investment talaga. And then I was a banker for the past 10 years. So as you can see, naman ako talaga. Seasoned banker naman talaga. So if I'm gonna be telling anything related to the banking, then most probably, medyo reliable na may mga sinasabi ko. So, imagine niyo naman, 10 taon ako sa bangko. And I just recently resigned last February this year because I want financial freedom. Hindi naman ibig sabihin na malaki yung sahod ko, mas masahod ako ng malaki sa bangko, may financial freedom na ako. Financial freedom is more than that, diba? More than that. And also, I am an entrepreneur and businesswoman. So, ayan, marami akong ginagawa mga negosyo. Marami tayong mga negosyo actually. Nung nag-work ko lang sa bangko, marami na akong simulan na nag-events na ako, nagbibenta na ako ng mga souvenirs, nag-venue styling ako. So, kung ano-ano na yung mga pinagagawa ko sa buhay, even when I was in college. And then, now that I stopped working as a banker, I started several businesses actually, which is sobrang stressful talaga. Honestly, sobrang stressful, pero I'm pretty sure worth it naman kasi kung kayo magnanegosyo kayo, I highly suggest na kapag magnanegosyo kayo, dapat ang focus nyo is yung learning. Yung matututunan nyo from it, hindi yung pera. Kasi kung ang focus nyo is about money, then most probably, mahihirapan kayong mag-cope up because on the first few months ng inyong negosyo, hindi kayo kikita. Hindi pa kayo kikita. Oo. Kaya ngayon, dapat maging focus nyo if you will be starting your business is yung matututunan nyo from it. So, isipin nyo na lang parang yun yung ROI nyo dun. Oo, yung mga natutunan nyo from the business. So, kahit mag-fail yan, magkaroon ng problem, malugi or whatever, hindi sasakit yung puso mo, hindi ka magdidibdib, hindi ka madadala dahil alam mo na
pag nagnegosyo ka, nagsimula ka ng negosyo, mag-fail man yan or maging successful, as long as nasimulan mo, meron ka na natutunan dyan. And yun na yung pinaka-ROI mo dyan, kumbaga. Okay? So, sa mga gustong mag-start ng business dyan, yun yung mga, alam mo yung mindset ba? Kailangan yung mindset kasi talagang madadala kayo kasi hindi madali. Okay? Aside from all of this, I'm also a forex trader. So, every Tuesday, I conduct webinar regarding this because I highly encourage people not just to focus dun sa mga investment na conservative. Kasi as you all know, syempre, higher risk equals to higher return. So, you have to really risk. You really have to diversify yung funds nyo. Hindi lang nakalagay sa mga bangko yan. Kailangan, alam nyo rin kung paano nyo i-grow yung money nyo through mga high-risk investment nga lang. Pero in order for you to be successful sa mga high-risk investment, you really have to learn. Okay? Kailangan nyo talagang aralin. Okay? And also, I just joined Sun Life last August. Ayan. When I stopped working as a banker, I realized na that the only thing that I want to retain in my life is to sell mga insurance because I find the value doon sa insurance. And I hope kasi not every Filipino can understand yung value ng insurance eh. And ako sa sarili ko, nakikita ko talaga yung value ng insurance sa lahat ng aspeto ng life natin. Sobrang importante na to. Kasi most people, they see this as expense, gastos. Pero ako, I see this as an investment. Kasi isang critical lang na mangyari sa buhay mo na hindi ka prepared, it could wipe out all of your savings. It could wipe out all of your lifetime savings. Which is apparently madami nangyayari dyan. Lalo na yung mga OFW. Diba? Nakakalungkot na yung mga OFW. Nagtiis sila for how many years sa ibang bansa. Pag uwi nila, merong mga nangyari na hindi nila ine-expect kasi hindi sila naging prepared sa mga uncertainties, then na-wipe out lahat ng mga pinag-ipunan nila because they are not prepared sa kanilang future. That is why I want to introduce ang ating insurance to many people. So this is maybe the most little thing that I can give to people is to, of course, secure them financially. Okay? So, enough with myself. I want to know, guys, why are you here in this webinar? Sa mga nasa ilan tayo dito right now? So, sa 12 participants natin right now, may I know your ultimate reasons why are you here in this webinar? Can you type down? Kayo, lahat kayo. Kayo mga 12 participants natin dyan. And even yung mga nasa Facebook natin right now, why are you here in this webinar? Why are you watching me? Why are you attending this webinar? I want to know your reasons. Can you type down? O tulog na kayo agad? Kakasabi ko lang kanina, wag niyo ako tutulugan. What are your reasons? Why are you simple? Ayan. Sabi ni Jenny, para matuto. Sabi ni Roger, simple to know more about financing. Okay, how about the others? Anong reason nyo why are you here in this webinar? I want to know. Wala ba akong kausap dyan? Sa mga nandyan, ilan tayo ngayon, oh? Ayan, to gain more knowledge, sabi ni Elcid. Same reason, sabi ni Elson. I already had insurance since 2017, but till now, I don't understand yet. Sabi ni Desti, okay. Sige, later on, we will discuss more about the technical side ng insurance. But right now, what we're gonna be talking is more of financial management muna. Okay? So, ayan. Si Realme? Ano name mo, Realme? Same reason. More understanding about insurance. Si Dayan, as a financial management student, gusto ko po madagdagan pa yung lesson na alam ko po from my course. Lagi ko po kayo pinapanood. Wow, thank you naman, Dayan. Good luck. Good luck. Masaya naman aralin yan. Mas maganda pa nga kung mag-CFP ka eh. Actually, gusto ko mag-take ng CFP or Certified Financial Planner. So, marami ka. Sobrang tayong matututunan sa financial management. I just paying. Anong I just paying? Basta nagbabayad ka lang dun sa insurance mo pero you don't understand really what insurance is and kung ano ba yung mga benefits niya sa buhay natin. Which is, okay, at least nakapag-sim 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So you've been paying for 6 years. Wow.
Congrats. Anyway, so thank you for answering my questions. And I'm pretty sure yung main ultimate reason why you're here is because of financial freedom. Di ba? Di ba? Sa totoo lang. Di ba yun naman talaga yung pinaka-ultimate reason why we want to fix our finances? Because we want financial freedom. And ang financial freedom, para sa inyo, ano ba ang financial freedom? Yung financial freedom, ano para sa inyo? Yan ba yung pag makapal yung wallet nyo? Ha? Ano ba para sa inyo yung financial freedom? Diyan sa mga nasa Facebook natin ngayon, ano para sa inyo ang financial freedom? Diyan sa ano sa inyo ang financial freedom? Pag ba makapal yung wallet nyo, maraming laman na pera? Ha? For some people, ang financial freedom for them is meron silang malaking bahay, luxury car, nakakapag-travel sila anywhere, anytime. Tapos maraming zero yung kanilang savings or yung passbook nila. Hindi puro zero, hindi puro zero lang ah. Maraming zeros. 'Di ba? So, for for Roger, sa kanya, ang financial freedom is yung less worries. Correct? Kay Desli, yung walang utang na iniisip bayaran. True. Money is working for you, sabi ni Elson. Ayan. So, just sa mga nasa Facebook natin sa inyo, para sa inyo ba ano ang financial freedom? Sa akin, ang financial freedom kapag may ka-holding hands. Oh my ka-holding hands pala, hindi. Actually, sinerge ko sa, sinerge ko sa Canva. Ito yung lumabas, financial freedom. Ito yung, sabi ko, yung financial freedom pag may ka-holding hands, no? Hindi. Kaya ako ginawa, kaya ito yung nalagay ko, for me, ang financial freedom is about peace. 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 Financial freedom is about peace. Yun ang para sa akin. Kasi, kung marami kang nga pera, okay, sige, puno nga ng bulsa mo ng maraming, sige, punong-puno yung bulsa mo ng cash. Pero, ang dami mo namang kaaway, alam mo yun, ang dami mo namang utang, alam mo yun, ang dami mo, nakakapag-travel ka nga, pero puro kaskas ka naman ng credit card. Diba? So, parang pag tumawag yung mga taga-collection, parang, past due na po kayo, may peace ka ba nun? Wala kang peace nun, diba? Paano kung kunwari, marami kang pera, pero marami namang galit sa'yo, diba? Or hindi naman okay yung aspect sa family mo. Say for example, you're an OFW, marami kang kinikita, pero nasasakripisyo naman yung oras mo sa pamilya mo, tapos hindi ka nakilala ng anak mo. Alam mo, parang pagdating mo sa Pilipinas, parang medyo aloof kayo, hindi nyo na-feel yung parang walang certain bond, parang mas close ka pa dun sa anak nung inaalagaan mo sa abroad. Alam mo yung ganun na pakiramdam? Do you feel, parang do you think pag ganun yung pakiramdam mo na you are not really happy, may peace of mind ka ba? May peace ka ba? Are you getting really the financial freedom that you want? Di ba hindi naman? Hindi naman eh. So, financial freedom is not just really about money. Financial freedom is not really about money. Yun yung fact. Kasi akala natin, kapag gusto natin ng financial freedom, kailangan marami tayong pera. Pero sa totoo lang, pag nakuha nyo na yung 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 10 million, at meron na kayo sa bank account nyo na yan, hindi pa rin siya sapat. Hindi pa rin siya sapat. It will never be enough as long as hindi mo nagagawa yung gusto mo. Kasi yung gusto mo talaga is of course to spend time with your family, spend time with the people that you love, express yourself, gawin yung mga hobbies na gusto mo. Kasi sometimes, hindi natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin kasi masyadong tayong tali sa trabaho natin. Since sobrang tali tayo sa trabaho natin, we have been working all our lives and then nakalimutan na natin yung mga bagay na, alam mo yun, nagpapasaya sa atin. Ayun. So, financial freedom for me is you have the freedom to do anything that you like. Whether makasama yung family mo, whether makasama yung friends mo, makapag-travel ka together with your family, alam mo yung mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong makita, hindi lang sa picture, of course, sa personal. Alam mo yun, o kaya makagawa mo yung parang makapag-paint ka. Yan, yung mga iba, hindi nila nagagawa yung talagang gusto nila sa buhay because they're so tied up with their job.
And that is why what we want here is, of course, to know kung paano ba tayo makakapag-prepare for the future. And yun yung super mahalaga. Ayan, si Realme is an OFW, di ba? So, I'm not in your position, lalo na sa mga OFW, I'm not really in your position to know what you are currently feeling right now. Ayokong i-invalidate, of course, yung nararamdaman nyo because you've been sacrificing a lot of things, especially yung time, which is, for me, pinaka-importanting currency. Ako, I'm a forex trader. I am a forex trader and I have been trading several currencies, mapa-pound, mapa-dollar man yan, Japan yen, euro, kung ano mang kung ano mang currency na yan. Alam mo, pinaka-importante na currency natin sa buhay is time. And mostly sa atin, yun yung sinasacrifice natin, yung time natin. Diba? And mostly sa atin, binabayaran tayo ng mga, ng mga employer because they want our time. So they gonna pay us. Okay, sige, I'm gonna be paying you for 100,000. I want your time. Magtatrabaho ka for them. And now, you are sacrificing your time for other people kasi they are paying you. So you can provide for your family. Diba? So, for me, the most important currency in life is time. So you have really to treasure it and make use of it. Alam mo yun, make the most out of it. Ganon. Ayan. So, moving forward, financial freedom is equals to financial management. Tama? Kasi you wouldn't be able to meet your financial freedom if hindi ka marunong sa financial management. Kasi kapag hindi ka marunong sa financial management, mababaon ka sa utang, kaskas ka ng credit card, marami kang kaaway, baon ka sa utang, alam mo yun? Parang ang daming bagay na nakaka-stress. Naloloko ka ng mga scammer because you've been super stressed, you've been super desperate na magkaroon ng malaking kita. So ngayon na natatrap ka dun sa mga scammer na sinasabi nila, oh, kikita ka na malaki, ito yung kikitain mo. Sure yan, guaranteed yan, kikitain mo yan. So ikaw mag-i-invest ka as a desperate person since hindi ka nga financially equipped, hindi ka financially literate, natatrap ka or nai-scam ka ng mga taong scammer at gustong manglamang. Alam mo yun? So parang ngayon, tina-target nila yung ayoko sabihin kabobohan, pero yung pagiging naive mo sa finances. Ayun. So since hindi tayo nag-aaral about financial management, nagiging naive tayo. Nagiging tanga na tayo when it comes to those things. Kaya tayo nai-scam. 'Di ba? Kaya kung ikaw na-scam ka na, I hope na hindi na siya maulit and maging aral na yun sa'yo. Kaya that is why it is important na talagang maglalaan ka ng oras para matuto. Yan. So, financial freedom is equals to financial management kasi you wouldn't be able to get financial freedom if you are not capable of managing your finances. So, ang financial management, di ba? If you want to earn 1 million, di ba? Earning 1 million is one thing, but having 1 million is another thing. Tama? Alam niya ng mga taong may million na ngayon. Mahirap i-handle na kapag andyan na yung pera. Andyan na oo, sige, pwede mo kitain yung 1 million eh. Siyempre gusto mo kumita ng 1 million. Pero kapag nandyan na ba yung 1 million, kaya mo ba i-manage yan? Baka kaya hindi binibigay sa'yo ni Lord yung pera na yon because you're not really prepared. You are not financially prepared. Kasi si Lord, tinitingnan niya muna kung good steward ka ba ng pera. 'Di ba? You have to be a good steward of money para ma-bless ka pa, para gamitin ka ni Lord na maging channel of blessing. Para i-bless ka pa niya ng i-bless. So ngayon, kailangan makita mo ni Lord na, ito si Jenny, ito si Desley, na siya, financially literate na siya, financially prepared na siya, good steward of mine na yan. So kumbaga, i-bless ko na yan. I-bless ko na yan ng maraming pera para magamit niya yung makatulong sa ibang tao. Kasi kaya niyang palaguin yun eh. Pero kapag nakita ni Lord na you're not really capable of managing that money, then you wouldn't be able to get that money. Okay? So, for the longest time, since we have been studying sa school, nag-elementary tayo, nag-high school tayo, nag-college tayo, our schools
Our school and teachers, our parents, they have been teaching us to earn money. Paano? Sinasabi nila na, mag-aral ka ng mabuti tapos ipasa mo yung exam mo. Dapat mataas yung exam mo ha. Pag bumagsak ka, hindi ka makakagraduate kasi kailangan makagraduate ng mga may Latin honor. Pag may Latin honor ka, makakapasok ka sa malaking kumpanya at mapopromote ka. Magkakaroon ka ng malaking sahod. Tinuturuan tayo na magkaroon ng profession, tinuturuan tayo kung paano kumita ng pera. So for the longest time, all our lives, we are being taught on how to earn income. Pero what they have forgotten to teach us is paano ba natin i-manage yung kinikita natin? How to manage our money, di ba? Hindi tinuturo sa school yan. Hindi tinuturo sa school yan. Even actually, yung parents natin, hindi naman tayo natututuruan kung paano ba tayo mag-manage ng pera. Sila pa nga yung kumukuha ng pera. No, hindi naman. So, yung pagmamanage ng pera, madalas natututunan na natin to sa personal experiences natin, sa mga failures natin. Kapag baon na tayo sa utang, alam mo yun, ang laki-laki na ng bill ng credit card natin, kapag, alam mo yun, inunan natin yung mga luho natin sa buhay, o kaya naloko tayo ng mga kasosyo natin, yung mga maling desisyon natin sa buhay. Diyan tayo natututo mag-manage ng pera kasi we have no choice eh. Andyan na eh, nagpalpak ka na eh. Nagkamali ka na eh, diba? That is why natututo tayo from our personal experience. Another way for you to learn is through books. Internet. Diba? Through books, mga podcasts, audiobooks. So if you're not really into books or reading books, I highly suggest na mag-podcast kayo or ayan, mag-audiobook kayo. Kasi sobrang importante na you are reading books. Why? If hindi kayo magbabasa ng libro, limited yung perspective nyo eh. Kumbaga, limited yung alam nyo. Limited lang yung ideas nyo, yung vision nyo, yung imagination nyo dun sa kung anong alam nyo lang. If you are familiar with law of attraction, ang law of attraction, kapag yan na-visualize mo, na-feel mo, at naniwala ka na meron dyan, makukuha mo yan. Believe me or not, it is super effective. Super effective ng law of attraction. Ngayon, how will you be able to, paano mo ma-visualize if hindi mo nga alam? Kung hindi siya nag-e-exist sa paligid mo. Ngayon, what you need to do is to read books. So imaginein mo kung ang author yung libro na yun is very successful sa buhay niya. And then he has been writing all his life, lahat ng mga ginawa niya sa buhay, yung mga mali niya na pwede mong iwasan, yung mga tama na ginawa niya para maging successful. Kumbaga, kung mountain climber ka, may trail na. Susundan mo na lang yung trail na yun. Kung baga, inayos niya na yung daanan, dadaanan mo na lang para hindi mo na madaanan yung mga pwedeng malaglag ka sa bangin. Alam mo yun, yung pwedeng mga maling madaanan mo. Ganon. So ngayon, kapag nagbasa ka ng libro, tinignan mo yung mga author na yun, anong ginawa nila sa buhay para maging successful, nagkaroon ka na ng shortcut. Diba? Ngayon, malalaman mo kung malalaman mo kung ano yung mga ginawa nila, magkakaroon ka na ng vision. Once na magkakaroon ka na ng vision, mabivisualize mo na kung ano yung gusto mo sa buhay. Lumalayo yun, lumalawak. Kumbaga, dati ito lang yung utak mo, ganyan, ito lang ang alam mo lang kailangan mong kumita ng 100K per month. Ngayon, yung psychological wallet mo lumalaki na, hindi na 100K. I want 1 million per month. Yung lumalaki pa yung psychological wallet mo. Hala, ba't siya nagawa yung 10 million per month? So, yung psychological wallet mo, lumalaki din. So, ngayon, na-attract mo yun. Sobrang effective din, guys. That is why you have to broaden your perspective. You have to, do not limit your visual, do not limit your image, do not limit yung mga tao sa paligid mo. You have to really expand your network. Talk to a lot of people. That is why super important lang if you have mentors. Ayan, ito. So, if you have mentors, if you have the people, the right people you associate every day. So ngayon, magbilang ka. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangin mo, ito yung 5 tao na everyday mo nakakasama. Ilista mo. Di ba may pen and ballpen ka dyan? Ilista mo yung everyday mo nakakausap na tao. If yung 5 tao na yun, ano yung madalas nilang topic? Ano ba topic nila? TikTok? Ano ba dala silang topic? Kapag ang puro topic nila about chismis, ang puro topic nila is about, ano ba yun, mga
patayan, topic nila about drugs, ang topic nila utang, puro tama yan. Kung ang topic nila is about anything na walang kwenta. Alam mo yun, parang pinag-uusapan nila bakit nag-away si Glenda at si Rosmar nung binash si Suki. Alam mo yun, yung mga topic na walang kwenta, walang saysay, walang benefit sa'yo. Kapag yung 5 tao na yung puro ganun yung topic, mag-isip-isip ka na. Oo, sa'yo mag-isip-isip ka na. Kasi most probably, if kung sino yung tao na kakasama mo every single day, ganun ka din. Totoo yun. Kaya totoo yan, yung kasabihan na birds with the same feather flock together. Totoo yun. Kasi kung ano yung kasama mo, ganun ka din. Kaya nga kayo nagkakasama, nagkakasundo kasi ganun ka din eh, 'di ba? Kung negative siya, negative ka din. Yes, tama si Kester. You have to change your circle of friends if you think na hindi sila nakakabuti sa'yo. Okay? So ngayon, what you need to do is, okay, wag mo naman sila, hindi kunwari yung lamang lagi mo nakakausap na nega, hindi mo naman maaalis sa buhay mo. Say for example, lagi mo kasama sa bahay. Alam mo yun, yung asawa mo, nanay mo na. So yung mga yun, hindi mo maialis sa bahay mo kasi you've been together for like, you have no choice. Alam naman lumayas ka sa bahay nyo. Ngayon, what you need to do is to add more circles. Okay? So ngayon, lessen your time with these negative people and then spend more time with other people. You have to really make an effort na hanapin yung circle na gusto mong maging. Say for example, itong tao na to, very successful businessman. Kasi you want to become a businessman eh. 'Di ba? Hindi naman pwedeng kunwari gusto mong maging architect, gusto mong maging architect tapos ang sasamahan mo eh yung basurero. 'Di ba? Kunwari, gusto mo maging doktor kasi sasamahan mo yung hindi naman nakagraduate. 'Di ba? If you're aiming on something, you have to be with the people na merong, alam mo yun, na-achieve na yung goal mo na yun. Para at least you know what to do. Para at least alam mo yung mga gagawin. Kasi kung ano yung topic nila, kung ang topic nila success, ang topic nila profit, ang topic nila opportunities, ang topic nila is about anything na alam mo yun, sobrang mag-uusap sila kunwari, pre, paano ba kikitain tong anong ginawa mo nung kumita ka? Bumili ka ng property. Magkano mo kinikita mo doon sa property? Hindi ka naglabas ng pera dyan. Paano? Nag-loan ka? Paano mo ginawa yun? Ngayon, nagkaka-idea ka na, pwede pala akong kumita sa real estate nang di ako naglalabas ng pera, tapos iba yung nagbabayad, tapos na meron pa akong asset. Ngayon, natutunan mo na, pwede pala yun. Kasi ang kausap mo na, ang circle mo na, yung mga taong opportunities ang iniisip. Diba? That is why sobrang importante na you always speak with people na talagang merong, alam mo yun, may laman. Hindi lata. Diba? Okay, so yun, ilista nyo. Okay? Next is, ikaw na po ang isa sa mga friends ko. Okay, friends na tayo, Kester. Okay. What happens if we lack financial literacy? Ano nangyayari? Nababaon tayo sa utang. Ito, alam nyo guys, ito aaminin ko, hindi ako makakapagsalita ng ganito kung hindi ako nabaon sa utang. Ako, I've been like, nagbi-business na ako matagal na, diba? And then I started my garments business. I trusted the wrong people. Because I lack financial literacy. Probably, hindi ako masyado naging, alam mo yan, maingat, ganyan, nabaon ako sa utang dahil niloko ako for 2.8 million. Hindi binayaran sa akin. That is why I got drowned in debt. And sobrang stressful. I know, kung meron man dito na yan sa Facebook or here sa Zoom na baon sa utang, I know how it feels. Sobrang nakaka-stress. Pag tutulog pa lang ako hanggang pagising ko. Alam mo yun, parang umiikot na yun, parang, ano kaya babayaran to? Diba? Sobrang stressful and nakaka-mental drain siya. Nakaka-drain siya, not just mentally but also emotionally. So parang, since alam mo yun, sobrang baon ka sa utang, what will happen to you is mababurnout ka. Kasi you will keep on working eh. Alam mo yun, hanap ng ways para mababayaran yun eh. Tapos yung mga tao pa, singil ng singil sa'yo and all, ganyan. Diba? So parang ikaw, mababurnout ka. Ngayon, sa sobrang desperate mo na magkaroon ng pera, maloloko ka namang scammer. Ayan na, madideceive dyan na enter yung mga scammer eh. Yung mga scammer na yan, humahanap lang yan ng opportunity. Sobrang opportunista. And at least, diba, ang topic nila opportunities. Yung mga scammer, dyan sila entry.
dun sa emosyon mo kapag ma-emosyon ka na. Kasi parang pagod ka na eh. Alam mo yun? So parang ngayon, hahanapin nila yung parang greediness sa puso mo. Yung greediness sa puso mo, sabihin lang nila na, kikita ka ng ganito kalaki, ganyan-ganyan, tapos babalik sa'yo ganitong pera. Wala kang walang risk dito. Basta maglagay ka lang ng ganitong pera. Nahihirapan ka na sa buhay mo, gusto mo ng makalabas sa ganyang sitwasyon. Ito na yung paraan. So sasabihin niya, yung 5,000 pesos mo magiging 1 million. So ikaw, maniniwala ka kasi parang, 1 million? So kaya magkano babalik sa akin buwan-buwan? Meron kang yung 5,000 mo, meron babalik sa'yo, say 5,000 again, babalik sa'yo, di ba? So parang ikaw, hindi nga. So ikaw mag-i-invest ka, na-deceive ka na ng mga scammers ka kasi nga, you've been financially illiterate. And now, kapag na-scam ka na, you will get grumpy. Di ba? Mababwisit ka na. So parang lahat ng tao sa paligid mo, nabubwisit na rin sa'yo kasi nakakabwisit ka. Nakakainis ka na dahil nga, ang init lagi ng ulo mo eh. Dahil nga, baon ka na sa utang, marami kang problem financially. Okay? So, ngayon, tingin mo ba may financial freedom ka yan kung wala kang peace? Siyempre, kapag grumpy ka, wala kang peace. Di ba? Hindi mo makukuha yung financial freedom. That is why, pag financial illiterate ka, this what will happen to you. And marami ng ganito. Marami nang nakaka-experience ng ganyan. Diba? Just because they are not financially literate. Alright? So ngayon, moving forward, income management, ito yung iikot ang topic natin dito sa 4 na to. Okay? Ang income management po is about, of course, pag-iipon. Number 1, you have to save. Pero sabi nila, yayaman ba ako dyan sa pag-save na yan? Hindi ka yayaman sa pag-save. Kasi sobrang taas sa inflation rate natin, sa 4.7% na inflation rate natin, yung sinasave mo, nababawasan po yan buwan-buwan. Pero, anong mag-gain mo dito sa pag-save mo? Anong mag-gain mo dito? Discipline. Disiplina ang mag-gain mo po if you are saving. Hindi ka nga yayaman sa pag-iipon, pero yayaman ka because of the discipline that you will get from saving. Tama? And then here, next is yung growing ng money. You need to know, of course, how to make your money work for you. Most people, they hate money working for them. Kailangan lagi nila, ang gusto nila lagi silang nag-work hard. Nag-work hard na nag-work hard. Tapos mag-work hard sila all their lives. Hanggang nag-16 sila, nag-retire sila, nagtatrabaho pa rin sila. Kasi hindi nila alam kung paano i-grow yung money nila. Diba? Imagine mo, you've been working for several years hanggang mag-60 years old ka, tapos nung mag-60 years old ka na, yung pera mo na nakatabi dyan, kulang pala kasi may maintenance ka na. So ngayon, since may maintenance ka na, hindi pa natapos yung mga bills mo sa bahay, nag-SSS ka lang, yung SSS mo, ang binibigay lang sa'yo 8,000 pesos, syempre, meron ka pa binabayaran sa bahay ng mga water, Meralco, meron ka pang renta ata, tapos nag-anak pa yung anak mo ng apo, ngayon yung apo mo, ikaw mag-aalaga. So enough ba yung naging pension mo na 8,000? Just because you don't know how to grow your money, now you have to work all your life. Even if after your retirement, you still have to work because you are not prepared and hindi mo alam kung paano i-grow yung money mo. Agoy. Diba? Third is cash flow monitoring. This, super importante nito. Madalas, ito, yung natin na-neglect natin, hindi natin pinapansin kasi akala natin, ano ko na, ipon na ako, tsaka mag-i-invest na ako, sige na, mag-iipon na ako, tsaka mag-i-invest. Pero hindi mo alam na kailangan palang i-monitor yung cash flow mo. Na kailangan pala, may proper allocation pala ng pera. Ano may proper allocation na pera na yan? Dapat pala, 60-20-20. Ano naman yung 60-20-20 na yun? Ma'am Lady Denelyn? Sabi mo 60-20-20. Kasi hindi mo sinusunod yung proper allocation. Ang proper allocation is dapat 60% lang po ang napupunta sa lahat ng gastusin mo. Okay? Kung ang gastusin mo sa bahay, gastusin mo sa whatever, ganyan. Dapat 60% lang dyan. And then 20% na mapupunta sa iyong mga investment. Hindi ka nag-i-invest so wala yung 20%. Siguro yung 20% mo napupunta doon sa leisure activities mo, which is yung pag-check out mo sa TikTok shop. Diba? Which is yung pag-check out mo doon sa Shopee mo. Diba?
Kasi hindi mo alam yung proper allocation eh, di ba? Yeah, pag-uusapan din natin yan. And also, protecting your money. This is very important. Kasama rin yan sa income management because most people, they know how to save, they know how to grow their money, they know how to monitor their cash flow, but they do not know how to protect their money. Kaya mostly, kapag nagkaroon ng mga uncertainties, may mga emergencies na nangyari, mga critical, mga na-aksidente, namatay, o kaya namatay ng magulang, ng kapatid, ng kamag-anak, o kaya nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng cancer, nawa-wipe out lahat tong pag-save mo at pag-grow mo ng money at pagka-cash flow mo ng cash flow monitoring mo. Nawa-wipe out lahat ito because hindi mo na protektahan. Ito yung pala yung nakalimutan mo. That is why these four are all important factors when it comes to income management. Okay? Are we clear? Can you type CC kung clear? Diyan sa mga nasa Facebook natin dyan at dyan sa nasa webinar dito sa Zoom, can you type CC if clear ba yung mga sinasabi ko sa inyo? Ayan, clear na naman daw. So, thank you for confirming kasi akala ko tulog na kayo eh. Yeah, wait, laan ko pala dito si Sir Mac. Ayan. C heart. Wow, my heart. So let's move forward. Now we're gonna be having our self-assessment. So this is just a quick workshop for everyone. And I want to know kung nasa ang level na kayo dito, ha? Kasi importante na naiintindihan nyo at alam nyo kung nasa ang ground na kayo. Kasi kung hindi nyo alam, you don't know anong next step eh. Alam mo, wala kang goal. Kapag hindi mo alam kung nasaan ka, hindi mo alam kung anong direction mo. Pag hindi mo alam yung direction mo, ano nang goal mo? Wala, ligaw-ligaw ka. Ngayon, what we are doing here, yung sa self-assessment is gagawa tayo ng pathway mo. So you know where to stand, you know your direction, and you know where to go. Okay? So I want to know rin sa mga nasa Facebook natin and sa mga nandito sa webinar natin, if asa ang level kayo. Okay? If you are on the level 1, what you are having, ito yung pinaka-ano mo dito, tinatrabaho mo dito is your job. Kailangan, alam mo yun, wala ka pang trabaho, so naghahanap ka ng trabaho. Tapos hindi ka nakakain 3 times a day, kulang yung food mo. Nagka-candy ka na lang kasi kulang yung pangkain mo. Wala ka ring matuluyan. Hindi, siguro wala kang friends, walang gusto magpatira sa'yo. Ayan, so namumblema ka sa mga basic needs mo. Wala ka ring damit, siguro nakahubad ka ngayon. Okay? So itong number 1, these are the basic needs natin na kailangan natin every single day. And ito yung pinakakailangan natin, mga basic kumbaga. Okay? So if you don't have this, then might as well trabahuhin mo to, ikaw talaga, kaya, alam mo yun, kung nga yung mga ibon, na nagtitweet-tweet sa labas, nakakain sila, they can survive. I'm pretty sure you can also survive. You just simply need to open your eyes sa mga opportunities kasi sometimes we are super blinded dun sa mga opportunities na binibigay sa atin ni Lord when in fact, we are so blessed. That is why sa sobrang liit ng psychological wallet mo, ang tingin mo mamamalimos ka na lang forever. Alam mo, namamalimos ka na lang forever na parang aasa ka na lang dyan sa pagbabarker mo. Manghihingi ka na lang everyday. Then, kung ganyan lang kaliit yung psychological wallet mo, then you will just be there forever in your life. Okay? So, for the second level, ito naman yung sa mga security. Ito, they want financial security. Now you're working on your savings, you have your emergency funds, and now you're applying for insurance because you want security. You have your basic needs and now you want secured. Ito is kasama to sa Maslow's hierarchy of needs because kailangan secured ka muna. Bago mo i-achieve yung number 3 and number 4, kailangan secured ka muna. Kailangan may emergency funds ka. Sobrang importante na emergency funds. Bakit? Katulad ng nangyari ng pandemic, di ba? Wala kang emergency funds, walan ka ng trabaho, sa kukuha ng pera, aasa ka sa ayuda. Tapos pag hindi ka nabigyan ng ayuda, galit ka sa gobyerno. Hanggang ikaw na yung naging toxic sa Facebook. Kasi galit na galit ka sa gobyerno dahil hindi ka nabigyan ng ayuda. When in fact, obligasyon mo naman tulungan yung sarili mo eh. Dapat sana meron kang emergency funds. Sabi ng iba, hindi, kulang pa nga yung sinasahod ko eh. Simulan mo sa piso. Alam mo yun, kung sisimulan mo ngayon, darating yung panahon, dadami at dadami yan, hindi mo lang napapansin, pero kailangan mo lang simulan at maging consistent. Okay? Hindi ka naman pwedeng excuse na parang, wala, maliit lang talaga sahod ko. Hindi ka kasi nagtatabi kahit maliit eh. Yun yung problema sa'yo.
That is why you really have to set up your emergency funds for emergency purposes. Yung iba naman kasi may emergency funds, pero kapag nagkaroon ng piece of seat sale, wala na. Yung emergency niya, naging ano na, travel goals. Di ba? Pag emergency fund lang po yun. Wala yung ilang ibang purpose ang emergency fund. Pang emergency lang talaga siya, okay? So yan, ayan pag-uusapan natin. Later on, ito yung pag-uusapan natin actually insurance, which will be discussed later together with my unit manager. Next is the level 3, stability. Sino na ba mga nasa number 3 dito? Yung si Yan daw, number 3 na. So, if you want stability, what you are aiming here is to have of course, business, yung mga traditional businesses, di ba? Gusto mong magkaroon ng negosyo para magkaroon ka ng additional income stream, gusto mong mag-trade ng stocks, gusto mong magkaroon ng bonds, forex, real estate, makapag-invest ka dyan. Alam mo yung madagdagan ng mga source of income, yung sarili mo, para at least magkaroon ka ng financial stability. You are on the 3rd level if you are aiming for this stability, okay? You are on the level 4 if you are aiming for self-actualization. Ito yung hinahanap mo na yung anong saysay ng buhay ko? Bakit ba ako gumigising tuwing umaga? Ano mo yan? Ito, ano bang yung life's purpose ko? Yung biggest why ko? Yung meaning ng buhay? Di ba? Diyan na sa pang-4 na level na yan. Yan na yung okay ka na eh. You're okay with the basic needs. You have your clothes, food, shelter, and job. You already have your insurance, emergency fund, savings, and then you have your businesses everywhere. Money keep coming. Pero you felt like na parang I have to find something na meaningful sa buhay ko. Then that's your 4th level. And I want to know, nasa ang level na ba kayo? Ha? Si Kester Shopee Funds. Ayan, si Yan daw. Wow, congratulations. Ay, 2.5 pala si Yan. Wow, may 0.5 talaga, no? Si Deslie is already on the number 3. Congratulations, Deslie. How about the others? Yung mga nasa Facebook natin, nasa ang level na ba kayo? Tulog na ba kayo, guys? Wala na nagre-reply sa akin, ha? What level are you right now na? Meno, ano nang level kayo? Wala na nagre-reply sa akin, guys. Level 4. Problema ko po ngayon is climate change. Sana all, no? Sana all climate change lang. Kaloka. Magtatanim-tanim ka na ng puno doon sa labas ng bahay nyo, no? Sa sobrang kailangan mong makatulong sa ano natin, sa environment natin. Tatanim-tanim ka na sa labas. I skip that 3 a.m. on 4? Skip mo na yung 3. Ayaw mo na ng 5. Okay ka na. You feel like na parang, iba-iba tayo ng definition din ng stability. So, you are already finding your life's purpose. Wow. Ang sarap ng ganun, di ba? Ako, I myself, baby, andun na rin ako sa 4 because nahanap ko na yung life's purpose ko, which is to help people meet their financial freedom. And whenever I see people na nakaka-appreciate dun sa mga advice na ginagawa ko, mga kino-content ko, sobrang napupuno yung puso ko. And I feel like na parang, okay, ito siguro yung life's purpose ko. Ito siguro yung binigay sa akin ng Lord. Talagang makatulong at makapag-educate ng mga tao when it comes to their finances. Ayan. Gagawa lang ako ng GC para dito, baka kasi umalis na kayo mag-join muna kayo sa GC natin. Kasi mamaya layasan nyo na ako, di ba? Kasi busy na kayo. Ang dami ko pang kinukuda-kuda, di ba? So, mag-join kayo sa GC natin, ha? Yan yung sa messenger natin. Anyway, so since you have answered your, ayan, nalagay ko na dyan yung link. Sinend ko yung link bago kayo lumaya sa ating webinar chat. And now, what I want to know is your risk appetite. So, we need to assess ourselves. Ano ba yung risk appetite natin? Kasi we have our own respective appetites when it comes to risk. There are people who are very conservative. Ito yung parang lalagutan na ng ng latent dito kapag parang nabawasan ng 5 piso yung nila, investment nila. Say for example, meron sila investment po na 100,000, tapos nabawasan ng 5,000. Parang hindi makatulog. Alam mo yun, parang sobrang ansama ng loob. Hala, yung 5K ko naman ganyan. So, if you are that kind of person, then you are a conservative investor.
And then, for those people naman na, okay lang, sige, okay lang, medyo, basta, okay lang kung medyo may mawala ng onti dun sa investment ko. Basta, kikita yan ha. Kikita yan na, ganon. So, yan yung mga moderate risk taker. And doon sa mga aggressive risk taker naman, sila yung parang, sige, okay lang, lalagay ko yung 100K ko dyan, medyo panatag pa ako, okay pa ako. Pero ano ha, dapat kikita akong pera dyan ha, at may kikitain tayo dyan ha. Dapat malaki yung potential na pwedeng dumoble or mag-triple yung pera ko ha. Yan yung mga aggressive nating mga investor. So, ikaw, anong tingin mo? Anong risk appetite mo? Are you a conservative risk taker, a moderate risk taker, or are you an aggressive risk taker? Can you type down your risk appetite? Si Yan is moderate. How about the others? How about the others? How about the others? Wala na po kayong tulog na ba kayo? Moderate, okay. Si Roger is low, so conservative lang si Roger. Ay. Si Desley is moderate, si Bunny is moderate. How about the other? Wala na sumasagot, tulog na siguro sila. No, anyway, so ayan po ang inyong risk appetite. Now that you know your risk appetite, now I will be sharing sa inyo ano ba yung mga perfect na mga investment depende sa inyong risk appetite. If you are a conservative investor, then I highly suggest na mag-save ka na lang. Mag-save ka lang sa bangko kung medyo malalagutan ka ng hininga pag nabawasan ng 25 cents yung pera mo, no? So also, you can also consider time deposit. Medyo mababa lang. Syempre, when it comes to investment ruling, higher risk is equals to higher return. So if you want higher returns, then you have to risk. Pero kapag lower returns, of course, lower risk din yan. Hindi naman pwede na gusto mo ng mataas na return, pero yung yung appetite mo is conservative. Hindi siya match, 'di ba? Walang match doon. So kailangan kung gusto mong mataas na return, you have to really take risk. Okay? Pero if you're okay with low return, then okay ka na sa mga conservative, just like this time deposits. Time deposit, pwede ka kumita dyan mga 1%, ganyan. So, sa 100K mo, kikita na mga piso. Less tax pa, no? So, you can also consider money market. This is very, low risk din ang money market and mga government securities. So, siguro lulubog muna yung Pilipinas at ang gobyerno natin bago po malugi ang mga government securities. So, this is very secured. And also, UITF, you can also consider, pero doon ka lang sa mga money market, not sa mga equities. And then, you can also consider Pag-ibig MP2. Meron ba dito mga nakapag-ibig MP2? Yan, Pag-ibig MP2 is also good for conservative. And for those who are moderate risk taker, medyo marami tayong moderate risk taker, you can consider fixed income corporate bonds. Itong mga corporate bonds natin, ito po, bakit ko nasabing moderate lang to? Because, ang bonds po is utang. Pag narinig niyo po yung bonds, utang po yan. Ang ibig sabihin yan. Sa sa investment, investment terminology, utang po ang bonds. Ngayon, kapag ang isang kumpanya, say for example, si SMDC, nagtayo na naman ng another building, naglagay siya ng another building. So sabi ni SMDC, okay, mag-i-issue ako ng bonds, 8% per annum, and then meron kang, ang payout ng interest is quarterly. Ayan. So, fixed ang income mo dyan. Hindi na madagdagan yung 8% mo at hindi na rin yung mababawasan. Fixed na po yung 8% na marireceive mo. Pero, kaya siya moderate because ito pong si company na to is kapag nag-liquidate or nalugay na bankrupt, say for example, na bankrupt tong kumpanya na to. Kapag po sila ay nag-liquidate, syempre bebenta nila yung mga assets nila. Kaya nila ibibigay yung pinagbentahan nun. Sa mga investor ba? No. Sa mga shareholders ba? No. Ibibigay muna nila yung pinagbentahan ng pinakauna nilang babayaran yung mga pinagkakautangan nila. That is why bonds is equals to utang, di ba? So ngayon, ang babayaran ng kumpanya or SMDC kapag sila ay nag-liquidate, yung mga pinagkakautangan muna nila. That is why this is less risky for moderate risk taker ang corporate bonds. And also, you can also consider real estate. Because sa real estate, there's no way but go up. Dahil lagi naman pataas po ang value ng property, di ba? Kaso nga lang, ang problem naman po with real estate, hindi siya ganun ka-liquid. Hindi siya easily convertible to cash. Kaya medyo
doon na lang yung sa mga moderate risk taker. And then you can also consider mga stocks index. Bakit nasa moderate ang stocks index? Because kapag po listed sa PSE index ang isang kumpanya, isa po yung blue chip company. When you say blue chip companies, they are established businesses. They've been running their business and operating their business for how many decades, and they have proven their profitability. That is why they are listed as blue chip companies. So if you will be investing sa stocks, then I highly suggest na maglagay kayo sa mga index. Okay? Sa mga blue chip company, sa mga top corporation lang po kayo maglagay para at least medyo, alam niyo naman na safe. Di ba? Alam niyo naman na pag kayo naglagay kay, kunwari, San Miguel Corporation, Ayala, SMDC, DMCI, Petron, BDO, yung mga yan. Alam nyo na panatag kayo sa mga kumpanya na yan. Okay? And also, you can also consider life insurance. Diba? Like, yan yung pag-uusapan natin ngayon. If you are a moderate risk taker and actually conservative din, perfect ang life insurance. Yes, Aboitiz. Yan, bumili din ako ng Aboitiz. Pag gusto niyo pala kumuha ng stocks, you can invest sa Call Financial. Ayan, mag-create lang kayo ng account yun. Anyway, for life insurance, actually, itong lahat ng to, itong sa fixed income corporate bonds and stocks index, component na rin po yan sa life insurance kasi meron pong product ang life insurance na VUL. And later on, we will discuss yung VUL or variable unit link. So if you have no time na mag-invest sa mga corporate bonds and sa mga stocks index, si life insurance na yung bahala sa inyo na mag-manage ng funds nyo. That is why important din na meron kayong life insurance para at least invested na yung pera nyo doon sa mga income, sa mga corporate bonds tsaka sa mga stocks index. Okay? So, moving forward sa mga aggressive natin dyan, you can consider forex trading. Yan, nagkakandak ako ng webinar dyan every Tuesday. You can also consider mga stocks trading or mag-negosyo kayo, traditional business. You can start that for aggressive investor. And also, you can consider mga IPOs. Yan, yung mga initial public offering. Yung mga IPOs po are new companies po yan. Mga hindi pa ganun ka-established, pero they want to operate and they have of course, projection na tingin nila kikita sila. Pero syempre, since baguhan pa lang silang mga negosyante, there's a possibility na of course, malugi. Alam mo yun, hindi maging okay yung resulta. Kaya, you have to be careful if you will be investing sa mga IPOs. Okay? Are we clear po ba sa mga kinds of investment na fit sa inyong risk appetite? Can you type CC kung clear? Sa mga nasa Facebook natin dyan, can you type CC kung clear na clear na clear? Okay, mag-join kayo sa ating messenger para at least doon tayo magko-communicate. Okay? Ipipin ko po dyan. Naka-join na ba kayo sa messenger? Para dyan ko kayo kukulitin. Nga kayo kukulitin. Naka-join na po ba kayo sa ating messenger? Can you type yes? Alright, okay. So, speaking of inflation rate. Ayan, inflation rate, right now, ang inflation natin is nasa 4.7%. So imagine mo, if nag-save ka sa bangko ng 100,000, yung 100,000 mo, the value is nasa 95,000 na lang. Diba? So imagine mo, sinasabi mo na nag-save nga ako, wala masyadong risk. Pero yung pinaka-risk mo pala na hinaharap dyan, pag nag-save ka lang sa bangko, is yung pinaka-inflation. Kasi imagine nyo na to kung may 39 pesos ka nung 1999, meron ka pang mabibili na soft drinks, meron ka pang fries, and then meron pang burger. Diba? Noong 1999, yung 39 mo, dami nabibili, noong 39ers. Tapos noong 2006, ayan, nag-2006. Ang nabili mo na lang, soft drinks, tas nawala yung fries, tas yung burger mo, nawalan ng lettuce, nawalan din ng cheese, tas nawala din yung ketchup. Di ba nawala? Tapos nag-2030, nawala pa yung soft drinks ng 39 pesos mo. So parang ano ba ano mabibilin mo? Ano mabibili mo pag 2033? Sa 2033 ba, ano na lang yan? Ketchup, tubig, tapos asin. Lagyan mo na lang, timplahan mo na lang ng ketchup yung tubig, no? Yellow na lang pala. So, ganun kalala ang inflation rate. That is why you have to consider yung inflation natin because yung buying power ng pera natin lumiliit. Okay? Hindi ibig sabihin na kumikita ka ngayon ng 100,000 will be enough na yan after 10 years. Okay? After 10 years, yung pera mo wala nang value. Lumiliit na. Hindi mo na kaya magpaaral ng anak na pera mo is 1 million na lang.
kulang na yung 1 million mo pampaaral ng 2 mong anak. Ang kaya mo na lang pala, 1 anak na lang pala, di ba? Kaya, you have to be mindful when it comes to inflation. Okay? Now, what I highly suggest for you guys is to diversify. Ano ba yung diversify? Diversification, ano ba yun? Wait lang, malulubat ang aking laptop. Wait lang ha. May aking charger. Ang charger ko. Kumahanap. Anyway, so yung diversification guys, sobrang importante nito. Kasi, yung diversification, kapag hindi kayo marunong mag-diversify, magkakaroon kayo ng problema. Kasi hindi nyo alam kung paano nyo i-spread yung risk nyo. Okay? So, you need to diversify. Regardless, okay? Regardless, kung kunwari ako, ang risk appetite ko ay conservative ako. Hindi ibig sabihin na conservative ka, conservative mo lang i-invest yung pera mo. Kailangan i-diversify mo yan. Kailangan 20% nandun sa mga high risk and then 80% sa conservative. Para at least spread yung risk mo. You cannot put all your eggs in one basket. Diba? Kasi kapag nilagay mo lang yan sa isang basket, say for example, nilagay mo lang yung investment mo sa bangko, tapos yung bangko na yun nag-collapse. Eh di lahat ng pera mo na risk na dun. Diba? So you have to spread your money, you have to spread your funds to different investing instruments. Okay? Yun yung power ng diversification. So, here, what I highly suggest, guys, na mag-set up kayo ng emergency funds nyo. Ilagay nyo yun sa bangko. Sa pinaka-accessible na bangko nyo kunin. Okay? Mag-open kayo ng account dyan, yung pinakamalapit sa inyo na bangko, because ang emergency fund, dahil pang emergency nga po siya, yung madaling mahugot, madaling ma-withdraw. Pero syempre pang emergency lang, okay? So kailangan mag-prepare kayo ng 6 to 12 months ng current salary nyo. So if you are earning 10,000, then you have to prepare for at least 60,000 emergency funds. Hindi naman isang bagsakan lang yan. Pwede yung pag-ipunan yan. Pwede yung unti-untiin. Kahit piso-pisuhin nyo pa nga eh. Basta nagsisimulan nyo. Okay? So you need to set up your emergency funds and then you need to, of course, prepare for the uncertainties. Ito yung sa mga moderate naman. Kailangan mag-prepare na kayo sa mga retirement nyo, for emergencies, sa mga critical illness na possibly magkasakit kayo, posibleng magka-aksidente kayo, or yung mga sa pag na-hospital kayo, pine-prepare nyo na yan. Ito pang moderate. And then, yung 20% nyo, ilagay nyo naman sa mga high risk. Like, yan, i-invest nyo sa mga stocks, sa mga bonds, or mag-start kayo ng business, and mag-study kayo ng trading. Okay? So, at least yan, diversified yung inyong portfolio. Ayan, sabi ni Kester, life, health, retirement plan. Yes, correct. Ayan. So, since natakal na natin yung pag-save, natakal na rin natin yung pag-grow ng money, now what we will be tackling is yung ating cash flow monitoring. So, sa cash flow monitoring, di ba, like what I've said earlier, ang allocation should be 60-20-20. Operating activities is 60%, investing activities should be 20%, and then leisure activities should be 20%. Okay? So, sa mga operating activities, normally, yan po yung mga ginagas natin and mga uncontrollable expenses like mga rental, mortgage, sasakyan, internet, water, Meralco, tithe sa church, kasama rin yan, pagkain ng mga aso nyo, ng mga alaga nyo, allowance ng parents nyo or ng anak nyo, tuition fee. So yan yung mga operating activities, mga non-negotiable. Kumbaga, hindi pwedeng alisin sa mga ginagastos nyo every single day. Ngayon, dapat ang allocation na tama dyan is 60% lang po. Yun ang tama. Okay? Ngayon, there are people na sumusobra dito sa kanilang leisure activities. Mas marami pa silang Shopee. Mas marami pa silang check out sa kanilang TikTok shop kasi nabubudol sila kapag double-double, pag 11-11, 12-12, nabubudol sila. Kaya ngayon, napupunta dito sa leisure activities, lumalaki to, lumulobo. Nakakalimutan nila tong investing activities sa dapat may 20% din pala dapat ako nilalagay sa investment. Dapat pala buwan-buwan nag-i-invest din ako. Dapat pala naglalagay pala ako sa investment ko ng 20%. Kung kunwari sumasahod ako ng 10,000, dapat pala yung 2,000 na pupunta sa investment. Eh, hindi mo ginagawa. Kasi binibili mo ng ng mga pang Shopee mo. Di ba? So, sobrang importante nito, guys. So, you really have to follow this allocation because if you will not follow this, then there's gonna be a big problem in your future cash flow.
especially when you grow old. Kasi you don't have the habit of following this. Alright? So, here, ayan yung example. If you are earning 100,000, then you have to allocate 60,000 for your operating activities, and then 20,000 for your investing activities, and then leisure activities. Ito yung mga, ano mo, Lazada, TikTok Shop, yung mga subscription mo, like yung mga, Netflix, Spotify, pag gumigimik ka together with your friends, o kaya pag naninigarilyo ka, nagbe-vape ka dito, may labs, sasama sa leisure activities. And if you are earning 100K, dapat ang 20,000 lang ang naka-allocate dyan, okay? And then kapag dito sa investing activities, dapat may insurance policies ka or meron kang mga real estate, magpaparenta ka para meron kang mga additional income, stocks, pag-ibig MP2, UITF Mutual Fund, HMO, that kino-consider mo yan, and ina-allocate mo 20,000 for all of this. Okay? For operating activities, ito yung mga gastusin mo like what I've told earlier. Ito po yung mga dapat mong hindi mo natatanggal. Kumbaga, hindi mga non-negotiable expenses to, guys. So, yan po ang proper allocation. And lastly po, what we're gonna be talking about is how to protect your money. So, things that could wipe out your hard-earned money are these things, di ba? Kapag ikaw na-aksidente na, magkano ba gastusin sa ospital? Wala naman tayo sa ibang bansa na napakaganda ng health system. Dito, kamot ulo ka. Pag na-aksidente ka, malaki talaga yung gagasusin mo. That is why you have to prepare for it kasi possibly kahit anong hirap mo, say for example, you're an OFW, nagtabi ka ng 1 million. If meron na aksidente sa pamilya mo, there's a possibility na ma-wipe out yung inyong mga savings. And even if nagkaroon ka ng critical illness, say for example, na-diagnose ka ng cancer, magkano ba ang gastusin sa cancer? Mahina ang 1 million. Totoo lang, di ba? Mahina ang 1 million pag na-diagnose ka ng cancer. That is why you have to prepare for this because it could wipe out your money. Di ba? Kapag merong nagkasakit lang, kahit magulang mo, mga anak mo, kapatid mo, wag naman sana. Could wipe out your money. Fly-by-night companies, yung mga manloloko, di ba? Pag na-scam ka, you have to be careful. Kasi possible din, maloko ka nila. So, possibly, sila rin yung makapag-wipe out ng iyong investment. Or, pag ikaw na tegi, di ba? Pag namatay ka, paano yung pamilya mo? Saan sila kukuha ng panglibing mo? Babalot ka na lang ba sa plastic? Di ba? Gagawin na ng paraan yan, tapos mababaon sila sa utang. And I've known several people na gano'n nangyari. Nagkasakit yung tatay nila, tapos hindi prepared sila, hindi wala silang insurance. Sila yung sumagot lahat ng mga gastusin sa ospital hanggang sa namatay, namamalimos pa rin sila sa mga kamag-anak, hanggang sa nagkasamaan na ng loob kasi yung iba ayaw tumulong. So parang ikaw sasama yung loob mo kasi parang tinulungan kita nung time na kailangan kita tapos ngayon. Di ba? Because you're not prepared. Di ba? Ano po ang sample ng bonds po? Sample ng bonds, yung mga ano po yan. Depende po. Meron po mga companies na nag-i-issue ng bonds. Yan po ay yung mga, kunwari, SMDC bonds. Ganon. Madalas naman, yun lang yung name. Kung ano lang name ng company, yun lang yung name ng bonds. So, madalas, pwede kayong kumuha dyan sa mga bangko. Meron silang mga listahan dyan ng mga nag-i-issue ng bonds. Ayun. Pero kapag kumuha ng insurance, nakaano naman na po yan. Pwede na kayong kumuha ng bonds. Pwede na yung i-allocate nung mismong fund manager. Who can help me protect to grow my money at the same time? Of course, ayan. You need to protect your money at the same time. You have to, of course, grow your money. And now, pag-uusapan natin is, paano nyo ba makukuha ito, lahat ng bagay na yun? Yung pinag-usapan natin na 4, savings, of course, growing your money, and then monitor your cash flow, and then protecting your money. Paano kayo matutulungan ng neto ngayon? So, gusto niyo na ba matutunan? Are you ready, guys, to learn this? Are you ready? Ayan, si Roger, ready na daw. Hindi ko pa tinatanong. Can you type ready if you are already ready? Sa mga nasa Facebook natin dyan, can you type, I am ready to learn? Ayan. Sa mga nasa Facebook natin dyan, nood-nood na lang? Okay. So, ayan. Ready na sila daw. Okay. Let me call my unit manager, si Sir Michael, to discuss about the technical part ng ating discussion kanina. So, I hope marami kayong natutunan. And right now, Sir Michael. Ayan. So, good evening, Miss Lady. Narinig mo na ako?
let me give you the floor. So this is yours na. And I hope guys, magstay kayo ha, makinig kayo kay Sir Michael. Andito lahat ng mga questions nyo regarding sa insurance or whatever na kailangan nyo matutunan. Lalo na sa investment. So, pag may mga questions kayo, just make use of the webinar chat. Just keep asking and then I'll try to answer one by one. And then, ayan na sir. Okay, sige. Hindi ako mapag-turn on ng video at saka makapag-share screen. Okay na yun. May video na ako and then, okay, sige. Ayan. So, good evening everyone. So, thank you Miss Lady for the introduction. Anyway, I'm the unit manager of Lady. My name is Michael De Vera. And just like most of you here, follower din po ako ni Miss Lady. Ayan. Actually, akala ko nung una financial advisor na siya because some of her videos or reels, if napanood nyo na din, di ba? Sobrang galing talaga niya magbigay ng mga advice when it comes to finances, 'di ba? Grabe yung advocacy niya when it comes to financial literacy, 'di ba? Actually, this webinar nga ginagawa niya to for free, 'di ba? Para lang matuto tayo about financial management. Ayan. Well, anyway, paano ba kami nagkakilala ni Miss Lady? We met her ng wife ko sa isang event which is opening siya ng one of the branches ng CLG. Ayan. So nakausap namin siya, then inaya din siya ng wife ko mag-TikTok kasi yun nga, pina-follow namin siya, then nagulat na lang kami kasi parang hawig silang dalawa ng wife ko dun sa video. Ayan. So kaya if may nanood kayo na video ni Miss Lady na parang meron siya kasamang twinning or kahawig niya or yung iba tinatanong kapatid ba niya yon. So yun po yung wife ko, si Maylin De Vera. Well, anyway, bakit ba ako nandito sa webinar ni Miss Lady? I'm here to help Miss Lady to discuss further on how to protect our money. Ayan. So let me share my screen first. Ayan. So, pakitype nga po yes kung nakikita niyo na yung screen ko. Kung meron na. Ayan. So, meron na. Okay. Ayan. So, first, bakit ba natin kailangan protektahan yung money natin, di ba? So, of course, pag ikaw kumikita na, you become more valuable as a person. Kasi nga, anong nangyayari dyan, nagko-contribute ka na in terms of generating income. And anyone generating income, specifically kung ikaw ay breadwinner ng pamilya, and ikaw ay income provider ng pamilya or kahit sabihin natin hindi ka income provider ng family, but you are the head of the family, you have to protect yourself with income replacement fund. Di ba? Just imagine, for example, ako po, ang dependency sa akin ng family ko is 10 out of 10 because I'm the income provider of the family. If ako po nawala, can my wife or kids do what I'm doing and earn the same money that I'm earning? Diba? Definitely not. Diba? So kaya kailangan natin protektahan, kailangan ko protektahan yung pamilya ko with a specific amount of money in case something's happened to me. Now, how are we gonna do it? Let me share to you the product that I have for income protection. Ayan. So, ayan, next slide. These are the products that we can choose on how to protect our money. First, we have the traditional life insurance that can give income protection and health protection. In what way? For example, if something's happened to me, they will inherit an amount of money that will be able to help them to get so they don't have to worry, di ba? So alam ko na kahit wala na ako, nare-receive pa rin nila yung income ko because of life insurance. That is why we also call it income replacement fund. Di ba? Kasi totoo naman, for example, kahit ako mawala, yung mga expenses namin sa bahay, hindi naman nawawala yon. But since I have a life insurance, of course, kahit wala na ako, they can still continue living their life. Di ba? Now, for traditional life insurance, there is no investment, but some products can give guaranteed cash values and dividend. Ayan. And then the second one is variable universal life or what we call VUL. So ito ba narinig nyo na yung about VUL or baka nakita nyo na sa mga post sa Facebook or sa mga friends nyo? Ano ba yung VUL? So yung VUL naman, it will give you income and health protection. It will not only give you income and health protection, but it will also give you some money to achieve your life goals because it has investment component. So, hindi lang siya insurance, meron din siyang investment na pwede mo magamit, let's say for example, for educational fund, for travel fund, for retirement fund, for business fund, or any life goals na gusto mong gawin in the future. So, yun yung maganda doon. So, di ba kasi ang iniisip natin before,
Pag insurance, insurance lang talaga. But now we have this product we call Variable Universal Life, which is VUL, na hindi lang siya basta insurance, meron din siyang investment. Ayan. Now the question is, how much insurance coverage do I need? Magkano ba dapat yung insurance coverage na meron tayo? So the recommended coverage of one person is times 10 of his or her annual income. Now, computein niyo po right now kung magkano yung annual income niyo. So, yung nare-receive niyo monthly, times 12 lang nun para makuha niyo yung annual income niyo. Then, times 10 of that, dapat ganun talaga yung recommended insurance coverage na meron kayo. But of course, di ba, hindi naman natin kaya agad laking insurance coverage. We can start small na kaya lang ng budget natin. Kaya yung pinapagawa ni Miss Lady kanina na activity na yung cash flow monitoring, yung 60-20-20 budget rule, di ba? Is for you to know magkano ba yung pasok sa budget mo if ever you will get an insurance, di ba? Pwede mo kasing kunin yun doon sa 20% of your income na investing activities. Yun. So imagine that 20% of your income na tinatabi mo every month, it can give you more than that sa family mo in case something's happened to you. Okay? So let me share to you, ayan, the insurance policy I have. Ayan, so meron po akong 1, 2, 3, 4, 5 policies right now. So started the first policy last 2018 with a face amount of 600,000 pero yung equivalent guaranteed death po policy na yan times 2 or percent of the face amount, that's equivalent to 1.2 million. Ayan. So, nadodouble po kasi yung face amount niya, yung benefit niya. Ayan. So, anyway, I'm paying 3,500 per month for that BUL product. With health benefit na rin siya. Hindi lang siya life insurance. Meron din siyang health insurance. And of course, may investment yan na magagamit ko for educational fund ng anak ko pag nag-college siya. Kasi that time, noong 2018, kaya ako kumuha ng BUL ko is I want to prepare for educational fund ng anak ko. Kumbaga, yun yung pinaka-main goal ko. Kaya ako kumuha ng ng insurance. Kaya ako kumuha ng VUL is para ma-ready ko yung for educational fund ng anak. So I want to make sure, 'di ba? I want to make sure kasi na whatever happens to me, kaya kailangan ko rin ng life insurance, makakapagtapos ng pag-aaral yung anak ko because of my BUL. In what way, 'di ba? If something happens to me at hindi pa siya tapos mag-aral, my life insurance can cover yung expenses niya up to college. And if nothing happens to me naman, of course, thanks God, nakakapag-ipon naman ako para sa educational fund niya habang baby pa lang siya just because of the investment of my VUL. Diba? Ayun. And of course, if magkasakit man ako, hindi ko rin magagalaw yung investment because I also have health protection on my VUL policy noong 2018. Ayan. So, kaya yung VUL is a very powerful tool talaga na magagamit mo not only for income protection, it can also be used for health protection and for your life goals. So after noon, ayan, tumaas yung income ko 2019. Ayan, I get another policy nung 2019 with 350,000 face amount. So ang equivalent ulit niyan is 700,000 guaranteed death benefit. So I'm paying this one naman for 1,600 per month. So mas maliit na lang siya, mas mababa kasi yun nga, ito, life insurance and investment lang talaga. Wala nang additional for health. And then, mas maliit lang din yung coverage. That's minimum. 350,000 yung face amount, pero 700,000 guaranteed death benefit. And then, 2020 na, ayan. Ayan. So, 2020, another policy, may extra money ulit ako that year. So, another 350,000 guaranteed death. So, ganun pa rin, I'm paying 1,600 per. And then, nung 2021 naman, ayan, so I get another policy na may 50,000 face amount with 700,000 coverage. But this time, I'm paying only 1,250 per month. So ito, mas mura tong product na to kasi this is full life. Pansin niyo yung first product na meron ako is Sun Maxilink Prime. And then the fourth one is Sun Maxilink 100. Full life naman siya. Full life policy siya. Mas mura siya compared to Maxilink Prime. Pero yun nga, same coverage. So, sabihin, you can start getting insurance with 1,250 per month or less than pa dyan. Or yun nga, ganyan. And then is nung 2022, ay Sunfit, well, ito naman, more on health protection siya. Kasi yung first policy ko nung 2018, yung health protection ko doon, is not enough. Yung coverage doon, maligan ko naman yung health protection
2, which is 1,300,000 range, diba? Na, more mo muna if meron kang capacity to pay para hindi naman makayang yung pa. So, I have a total of 3.3 million guaranteed life insurance coverage sa apat ko. Na ba ako? Kasi kulang pa yan sa recommended insurance coverage na dapat meron ako. But right now, yan lang muna yung kaya kong bayaran, di ba? Of course, pag tumaas ulit yung income ko, I still have plan to get policy. Every now and then, ginagawa ko pa din yung cash flow math na tinuro ni Miss Lady kanina na ang laking tool sa akin on how I build my money. Kumbaga, na-check testing activities, kaya ko pa kumuha ng another para coverage siya additional for me. Always share to my clients na pag kumuha ka ng policy mo ngayon, it's just a beginning. Kinuha mo policy siguro nung 2020 pa, di na siya tumaas na yung for you. Ayan. So it is also a journey lifestyle. So, pwede ko ba like this, the investment? So, I think si Roger and yes, Sun Life, I think with Sun Life. Do you know how much yung coverage mo right now and do you think enough na ba yon or baka kaya pang dagdag para at least you have additional coverage and investment? Yan. So, sino pa policy or pag-start na insurance? Okay, so para mas clear, yung product na VUL na meron, ayan, so si Kester is MaxiLink 100, ayan. So very nice kasi Sun Life product din siya. So ayan, congratulations kasi you already made the step to a brighter life. Ayan. So this is example. I have example here. First three product na kinuha ko. 19 tsaka nung, okay? So this example, 25-year male. So by the way, yung premium natin, iba-iba po yan. Depende po yan sa age, sa gender, and or non-smoker. Now, if you are younger, 25 old, mas mababa po yung magiging mo compared to this one. Another one, if you are smoker, of course, mas mahal po yung magiging premium mo because of the possibilities na pwede ka magkaroon ng health problem in the future. Lastly, if you are a female, ayan, compared to this one male, mas mura yung magiging premium mo. So, ito, sample lang natin para at least meron kayong idea ano ba yung VUL product or paano ba siya nag-work. Ayan, so we have here si Roger Prime with Investment. Then si Elfman Elite File. So, yan, congratulations kasi yun nga, you already made a step to a brighter life. Kumbaga nakapag-start. Okay. The insurance benefit of this yung sa investment side. Okay? So, the face amount na 500,000 is insurance benefit. But the good thing, 100% that he has 1 million insurance guarantee. Starting na nagbayad this product 10 years to the cost old. Ayan. So, kumbaga 10 lang siya babayaran pero covered na nung 1 million 8 years old. Actually, so once na start ka na magbayad or yun nga, prove ka na, covered ka na nung 1 million, whatever happens. Kahit ka pa lang nakapagbayad, may nangyari sa'yo, covered 1 million, whatever. Okay? So, the total benefit premium sa the accident and hindi pa niya tapos bayaran yung 10 years yung premium niya and hindi na niya kailangan pero yun nga tuloy din yung insurance benefit niya on this policy. Okay? And then the other one, ayan, so accidental death naman na may 1,000 face amount. Yung cause of death ng client is accident. 1 million na makukuha ng benefit ng family. There's additional 500,000 pa. So that's all of 1.5 million insurance benefit on this policy. Ayan. Okay? Now, the premium, okay?
Pag sinabi natin premium, yan yung babayad, yung babayaran natin. I mean, ibabayad ng kliyente. Premium, this policy, 1 million, yun nga, 1 million life insurance coverage. So, this one is 27,600 per year. Okay? Pero kung hindi diba natin siya per month, it's 300 per month. Diba? So, for example, tapos mo for 10 years na nabayad mo or nalabas mo na may 76,000. Kung to the insurance, sobrang sulit talaga na, yun nga, kinuha mo tong policy na to. Ito lang yung binayad mo pero meron insurance coverage plus 5. But this policy is Vol Universal Life. Hindi lang binabayad mo, is napupunta sa okay? Ang dinis right now is insurance benefit. So later on, di-discuss ko naman kung saan ba napunta yung investment. Okay? So how does VUL works in terms of payment? Now, just a reminder lang po, ang VUL is a form of long-term investment, diba? So don't expect ka ngayon, kikita ka na apa. So hindi po yan tulad ng mga nakikita nyo na scam na yun nga po, nagbayad ka, kikita ka na ng ganito. Di po. So mag kayo, hati siya sa insurance and investment. Ayan. So on the first 2 years of your policy, hindi mo pa mararamdaman yung investment mo. Kasi insurance charges pa na pupunta yung binabayad mo, di ba? Imagine you are paying 2,300 per month but you are covered with 1 million pesos kapag ayan. On the third and fourth year, medyo baba na insurance charges and as you keep on paying the premiums every now and then until you finish the 10 years, yan mo makikita na lumalaki na yung investment mo. Kasi lumiliit naman yung insurance charges every year. Ayan. Right? If you have excess money naman, pwede ka rin mag-top up or in, madadagdag naman yan sa investment mo. Okay? Now, going back dun sa sample proposal natin kanina, na yun nga, yung 27,600 per month, diba, times 10 of that, kung 10 years na binayaran yan, that's 276,000. Pero yung binayad natin kay insurance charges, it's only 25% of it. Just imagine, 69,000 pesos lang yung binayad mo kay insurance charge, pero ang equivalent noon binigay sa ng company is 1.5 million insurance benefit. So, di ba, sobrang sulit po. Kapag 69,000 binayad mo for insurance, pero yun nga, you have guaranteed 1 million insurance benefit kapag may nangyari sa'yo, plus 500,000 for accidental death. Okay? Now, the other 75%, ayan. Okay. Now, yung 75% naman na 207,000, mutual fund investment ng policy na to. Ayan. So, do you have any idea po ba or may about ayan, cover. The best talaga ang insurance, sana itinuro agad. Ayun, di ba? So, actually, yun nga, tama po yung sinabi nyo na dapat nun pala na tinuturo na natin yung mga ganito. Ayan. So, yung mutual fund naman, ayan. So, if you want to invest your money, let's say for example, sa stock market, sa bonds, pero wala kang idea kung paano mag-i-invest, this is one of the best tool na pwede mong gawin. Or the best tool na pwede mo mag-investan, yung mutual fund. Okay? Explain ko yung about sa mutual fund natin. Ano ba ang mutual fund? Let's say for example, ako po nagbabayad ako ng VUL ko and then si Miss Lady nagbabayad din siya ng VUL. Napupunta yung investment namin into a common fund na tinatawag na mutual fund. Okay? Now the good thing about this is professionally managed. Ayan. So may mga fund managers na nag-aasikaso ng investment namin. So pwede mo din piliin kung saan investment component mo ilalagay yung mutual fund mo. Diba? Yes, ang maganda sa BUL na mutual fund, mamimili ka na lang kung saan fund mo gusto ilagay yung investment mo, diba? And then sila na yung bahala mag-manage. Okay? Now, if you want a low risk investment, you can choose bond fund. Now, if you want a medium risk investment naman, we also have balance fund. Pero kung gusto mo naman talaga ng malaking possible return in the future, pwede ka mag-invest sa equity fund or sa index fund
wherein yung mutual fund mo, ini-invest yan sa mga big company like SM, Ayala, BDO, BPI, Jollibee. Para ka naging shareholders ng mga company na to, na kapag kumita yung mga company na to, is kikita rin yung investment mo. Ayan, okay? Now, yung dun sa policy natin or sa product natin na diniscuss kanina, 75% of it is naka-invest sa mutual fund. Kumbaga, mamimili ka na lang kung anong fund mo gusto i-invest. Okay? So, now, going back to the policy, ayan, papakita ko sa inyo yung projected investment natin. So, this is the premium paid na binayad natin for 10 years. Ayan, 27,600 per year. Ayan, for 10 years, that's total of 276,000. Pero, di ba, tulad ng sabi ko kanina, 75% of that, yun yung napunta sa investment, which is magkano siya? 207,000. Now, from 207,000, magkano ba yung possible 11th year if ang naging projected fund value natin is 4%, 8%, or 10%? Ayan. So, disclaimer lang, this is not guaranteed. What you will see here is the projected fund value. Okay? So, at 4% return on the 11th year from 207,000, meron ka ng 257,000 sa investment. Okay? Kung 8% naman yung naging return ng investment mo, you will have 325,000. And kung 10% naman, you will have 367,000. Now, if you remember, magkano ba yung total money na binayad mo for this policy? For 10 years, it's only 276,000, di ba? Pero if mag-return man siya ng 8% or 10% on the 11th year, makikita mo na mas malaki na yung pwede mo ma-withdraw compare sa binayad mo ng 10 years. 'Di ba? Aside pa doon, nagkaroon ka ng insurance benefit na nasa 1.5 million. So parang nakuha mo na lang ng libre yung insurance kasi tapos mo na siyang bayaran and then yun nga nagkaroon ka ng pera. May pera ka sa investment mo na more than pa dun sa nilabas mo na pera for 10 years, 'di ba? Now, if you will just let your investment on this policy, possible pa din siya mag-grow. Let's say, for example, if you have a child na gagamitin mo tong investment dito for educational fund niya after 18 years. Ayan, so magkano ba siya after 18 years at 10% return? Meron kang nasa 697,000 na magagamit for college fund. Or kung hindi mo naman siya gagalawin hanggang 65 years old, ayan, so that's after 40 years, ayan, so gagamitin mo siya for your retirement fund. Meron ka nang nasa 5.5 million na investment fund na pwede mo magamit for your retirement. So, di ba, ang ginawa mo lang naman is nag-save ka ng 2,300 per month for 10 years. Kung baga, nagsiset aside ka lang ng 2,300 per month or nagtatabi ka, di ba? Pero yun nga, ang maganda dito sa product na to, hindi nasasayang yung binabayad mo kasi pera mo pa din yan in the future. Especially meron ka na ding income protection. Kumbaga nagkaroon ka pa ng life insurance coverage. That is why yung makikita niyo naman on the other side, ayan. So yung death benefit on the first year pa lang, if something's happened to you, meron na agad guaranteed 1 million na mapupunta sa beneficiary or family mo, plus yung investment fund pa sa policy na to, ibibigay din sa kanila. 'Di ba? So buong-buong ibibigay ng company na to dun sa family yung life insurance plus the investment fund kapag hindi na withdraw, 'di ba? So for example, 'di ba, kung sa bangko ka mag-iipon, unlike sa bangko, kung ano lang yung kung ano lang yung laman ng pera mo sa bangko, kapag may nangyari sa iyo, yun lang din makukuha nila, 'di ba? Babawasan pa nila ng 6% net estate tax, 'di ba? So pag sa insurance naman, tax-free po, kumaga buong-buong ibibigay sa beneficiary ninyo kung magkano yung coverage nyo plus the investment or the fund value. Okay? So ano po ang difference ng revocable sa irrevocable? Okay, so irrevocable po, that's the type of beneficiary, yung tinanong po ni Sir Kester. Ayan. So revocable beneficiary, pwede nyo po silang tanggalin as your beneficiary anytime you want. Okay? Now, kapag ka-irrevocable naman po yung beneficiary nyo, hindi nyo po siya basta-basta matatanggal as beneficiary unless meron pong pirma niya or merong consent niya na tatanggalin nyo na siya as your beneficiary. Ayan. So, I hope nasagot ko po yung question nyo, Miss Kester. Ayan. Okay. So, yan. Ito naman po, sample natin for 30 to 50 years old
na Sun Maxilink Prime. So, kung makikita niyo po dito, yung kanina, yung sample policy natin, that's 25 years old with 500 face amount. So, nasa magkano? 27,000 lang yung premium per year. Pero kapag ka sa 30 years old na, nasa 28,000 na siya. Kapag ka 35, nasa 31,000. And then yun nga kapag ka 50 years old na, 54,000 na yung magiging premium mo for 500,000 face amount. That's why kung gusto mo maka-discount, today is the best time to get your insurance. And also, hindi naman habang buhay pwede tayo magpa-insure, di ba? So meron pong mga gustong-gustong magkaroon ng insurance pero hindi na pwede. Ayan, one of the factor is yung health. So wag na natin antayin na magkaroon tayo ng health problem before pa natin maisipan kumuha ng insurance kasi hindi na po tayo tatanggapin or hindi na tayo i-approve. Kumbaga, i-decline na nila tayo. That's why kanina kung mapapansin nyo, every year, padagdag ako ng padagdag ng policy kasi pagtanda ko, tsaka ako palang naisipan kumuha ng more policy, mas mahal na po yung magiging policy, yung premium ko. Kaya sinusulit ko na habang bata pa and as long as kaya ko naman bayaran, I'll get more additional policy pa. Ayan. Now, here is the example naman if you invest early. Now, as you can see, kapag ka nag-start ka at the age of 25 years old, and you are investing 24,000 yearly for 10 years, kapag ka-retire mo, meron kang 1.9 million. Pero kapag nag-start ka na ng 30-year-old, 1.3 million na lang yung magiging projected retirement fund mo. And then 40-year-old naman, siyempre, mas maliit na lang siya. Nasa 540,000 na lang. Okay? So, mas okay po na makapag-start tayo as bata pa tayo. And then, syempre, konti pa lang yung obligation natin kapag ka bata pa tayo. Ayun. Now, ayan, meron lang akong share about reality, di ba? So, aside from income protection, bakit kailangan din natin ng health protection? Now, do you know someone, let's say for example, kamag-anak nyo, parents nyo, or lolo or lola na namatay because of cancer, stroke, or heart attack? Ayan. So, may kakilala po ba kayo na nagkaroon ng cancer, stroke, or heart attack? Now, anyway, bakit ko ba siya natanong? Sa Pilipinas po, ang top 3 cause of death na critical illness is number 1, heart attack, number 2, stroke, and number 3, cancer. So bakit kaya sila mas madaling namamatay or natutuluyan? Kasi number 1 po is walang pera, di ba? So yung tipong nagka-cancer ka dahil wala kang pera or hindi mo siya napaghandaan, wala kang pampagamot, mas madaling natutuluyan, di ba? So bakit ba importante pinaghahandaan din natin to? Tulad po ng sabi ni Miss Lady kanina, once tamaan tayo ng at least one major critical illness, kahit isa lang, it will wipe out everything that we have. Kumbaga, pwede maubos lahat ng napundar or pinaghirapan natin. As you can see here on the screen, yung average cost po ng triple cardiac bypass surgery is 900,000. Now, if wala kang ganyang amount of money at tinamaan ka ng critical illness, ano yung pwede mangyari? 'Di ba? Unfortunately, based on the statistic here on the screen, sa bawat 100 Pilipinong nagkakasakit, 95% po doon ang nag-ubos ng savings. Imagine, 'di ba? Naubos nila lahat ng pinaghirapan nila. And the worst thing about it, doon po sa 95% na yon, 53% pa po yung tumawid sa pangungutang. At ang pinaka-worst pa po doon sa 53% na yon, 20% po ang namatay. Now, ano yung iniwan nila sa pamilya nila? Yung utang, 'di ba? Would you be happy if ganun yung nangyari sa inyo? Siyempre hindi. That is why very important na paghandaan din natin yung mga ganitong bagay. So if you get sick and you are insured, of course, they will pay for it. Now here, ayan. Now, yung VUL naman product, yung mga VUL product natin, very flexible yan na pwede mo rin i-customize yung plans na gusto mo. So, pwede kang maglagay ng additional benefit for health protection. So, this time, ito, same pa rin siya nung diniscuss ko kanina na policy, but this time, meron siyang additional benefit. Okay? So, 500 pa rin yung face amount, 1 million pa rin yung guaranteed death until 88 years old, and then there's still a waiver of premium. There is still 500,000 na accidental death benefit, but this time, meron ka ng critical illness benefit na 1 million. Okay? So later on, di-discuss ko kung ano yung critical illness benefit na yan.
And then there's also hospital income benefit na 1,500 per day. Of course, nadagdagan tayo ng benefit, nadadagdagan din yung premium na babayaran natin. So kanina from 2,300 per month, this time it's 2,800 per month. Okay? So parang nadagdagan lang siya ng 500 per month. 'Di ba? So maliit lang yung nadagdag pero kung titingnan niyo yung benefit na nadagdag on this policy, sobrang laki. Kasi 1 million insurance, 1 million critical illness benefit yung nadagdag. Plus 1,500 per day na hospital income benefit. Okay? So discuss ko yung critical illness benefit. Ano ba yung benefit na to? So these are total of 36 major critical illness benefit. Actually, ito talaga yung mga sakit na pangmayaman. Kasi if ma-diagnose ka any of these, kailangan mo talaga ng malaking amount of money. Diba? So ayan, total of 36 major critical illness siya. Na once ma-diagnose ka any of these, pwede mo ma-claim yung 1 million face amount ng critical illness benefit mo on this policy. Diba? On this policy, 1 million siya. So, actually, pwede pa natin ito lakihan. Pwede pa natin lakihan yung benefit na to if ever you want. Ayan. Now, ito yung mga sample critical illness natin. Acute heart attack, brain tumor, coma, yung mga end stage ng liver and lung. Diba? Invasive cancer, yung mga major head trauma, Parkinson's disease, stroke, 'di ba? Pinaka-common 'yan. And then may mga surgery din like bypass surgery, major organ transplant, replacement of heart valve. Ayan. Now, yan, kapag ka na-diagnose tayo with any of these, pwede natin ma-claim yung 1 million on this policy. 'Di ba? So, ano yung mas gusto niyo? Yung nagbabayad kayo ng 2,800 per month or yung iisipin mo saan nyo kukunin yung 1 million kapag just in case na-diagnose tayo, di ba? Okay? Now, for this policy, critical illness must take effect after 90 days upon the approval. So, after 3 months pa siya pwede magamit, di ba? And then, until age 70 naman yung coverage for this, for the critical illness benefit. Okay? Next benefit naman natin is yung hospital income benefit. Now, yung HIB na tinatawag natin or hospital income benefit, ang equivalent nito is dapat equivalent to ng income nyo per day. So, kaya natin siya tinawag na hospital income benefit para if ever ma-confine tayo, meron pa din tayo na-receive na income. Diba? So, kaya natin tinawag na hospital benefit. Pero, kumaga, pwede pa rin natin siyang taasan yung benefit na to. Depende rin sa gusto nyo na kung magkano yung hospital income benefit. Now, for this policy, 1,500 per day siya, yung nilagay natin na benefit. So, para makaklaim tayo nito, the minimum confinement must be 3 days. So, dapat yung minimum confinement mo sa hospital is 3 days. But if ang case ng confinement mo is injury, ayan, or yung ICU, ayan, kumbaga hindi na natin kailangan antayin yung 3 days. Kumbaga on the first day pa lang, may makaklaim na tayo. And ang maganda pa doon, they will pay twice the amount of your hospital income benefit. So, hindi lang siya basta 1,500 per day, magiging 3,000 pesos pa siya per day. Ayan. And then, the maximum hospital confinement na pwede natin ma-claim for this policy is up to 1,000 days. So, ganun siya katagal. Actually, pwede ka na mag-staycation sa hospital kung gusto mo. Pero, syempre, di ba, wag naman. Lalaki at lalaki ang gastos. Ayan. And then, the benefit of this policy is until age 60 naman. Okay? Now, the premium paid of this policy, so same pa rin nung kanina, if meron kang health benefit na critical illness benefit, sige. Paano po pagka-skip ng 2 payment ng policy, semi-annual po ang terms? Ano po terms bago ma-forfeit ang policy? Pwede po ba siyang habulin yung na-skip na payment? Okay. So, kapag ka ang policy niyo po is VUL like this, kapag ka meron po kayong na-skip na payment, okay lang po yun. Kumbaga, hindi pa siya basta-basta naglalapse. Why? Because your BUL has investment fund. Kumbaga, may fund na yung may fund na yung policy nyo na ang gagawin ng company is doon niya muna kukunin yung bayad niya for the insurance charge. Ayan, para hindi siya basta-basta naglalapse. Okay? So, ano po ba yung terms bago ma-forfeit ang policy? So, ma-forfeit lang ang policy if naubos na yung investment fund ninyo. So that's the time na maglalapse na yung policy ninyo. Okay, kapag hindi nyo po siya nababayaran. Pwede po ba siyang habulin? Yes, pwede nyo pong habulin yung payment kapag pwede nyo bayaran yung mga na-skip nyo po na payment. Okay?
Okay, going back to this policy po. Now, for the premium paid of this policy, if meron kang health benefit na critical illness benefit, yung premium po natin is tumataas siya every 5 years. Kasi yun nga po, kumbaga mas nagiging prone na tayo sa sakit. Kumbaga on the first 3 years, this is 33,600. And then 6 to 10 years, 34,330 na siya. And then after 10 years, meron pa din tayong binabayaran for critical illness benefit up to age 70 hanggang hindi pa natin siya naka-claim. Ayan. And then yung hospital income benefit naman is until age 60. So, ganun. Usually ganun po yung mga health insurance eh. Kapag ka, ayun nga po, kung hanggang anong age ka covered, may binabayaran pa rin po kayo dyan. Pero kung mapapansin nyo, hindi na siya ganun kalaki. On the 11th year, hindi na siya, wala na siya sa 30,000, nasa 7,000 na lang siya. And then, tumataas lang siya every 5 years. Pero yun nga, ano po bang pipiliin nyo? Yung magbayad kayo ng 7,000 yearly? Or yung kapag ka nagkasakit po kayo, hindi nyo alam kung saan kukunin yung 1 million na pampagamot, di ba? Ayun. But you have an option po. Let's say, for example, ayaw mo na magbayad after 10 years. Gusto mo 10 years lang talaga magbayad. Pwede po yun. Kung ang gagawin ng company is yung 7,210 per year, kukunin na lang niya sa investment fund mo. Ayan. So, ibabawas na lang niya dyan every year. Ayan. So, actually, yung maganda po sa product na to, ayan, since meron siyang BUL, meron siyang investment fund, hindi talaga siya basta-basta naglalapse. Kumbaga, ma-skip mo man yung payment o kailangan kukunin mo muna dun sa investment fund mo, then pwede mo naman siya ulit bayaran. Okay? Actually, ayun. So, this product, ayan. So, dito sa sample natin ngayon, if for example, yan, if you have this policy at gagamitin mo siya for your retirement, at 10% return, meron ka nang nasa 5.8 million. 'Di ba? So, 'di ba sobrang saya mag-retire ng meron kang 5.8 million, 'di ba? So, ang ginawa mo lang naman on this is parang nag-save ka lang ng 2,800 per month every month for the next 10 years. Pero yun nga, kapag ka nag-retire ka, meron kang 5.8 million. So ang nilabas mo lang na pera nasa magkano lang, nasa 300,000 plus lang, 'di ba? So meron ka pang 1 million insurance benefit sa policy na to. Kung sa bangko po ninyo gagawin niya, iipunin, 'di ba? Sa bangko, ang liit na nga ng return is only 0.125%. Wala pang mga ganitong benefit na life insurance benefit or health benefit, 'di ba? Ayun po. So bakit din ba importante na pinaghahandaan natin ang retirement? Okay? So this reality, would you believe only 2% of the Filipinos are enjoying their retirement? Ayan. So only 2% lang po. According to its time findings, out of 100 retirees, if only 2% are financially independent, nasaan yung 98%? Diba? Now, yung 45% of them po, nakadepende pa din sa relatives or sa family nila. We have this so-called sandwich generation na yung anak pagtaas mag-aral, sila naman yung ubuhayin, which is most of the time, nagkakaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya or obligation. Kaya nahihirapan din sila tulungan yung parents nila and yung pamilya and yung sarili nilang pamilya. Diba? And then 30% of them rely on charity. So sila naman yung napakatagal na panahon na nagtrabaho, then later on umasa sa pension. But the bad news is we have the worst pension plan across the world. Diba? So yung average monthly pension natin dito sa Pilipinas is only 8,000 per month. Is that enough for your daily living? Diba? Sa pagkain pa lang natin araw-araw, kulang na kulang po yung 8,000 pesos na monthly budget. Or would you be happy, magiging masaya ka ba na mag-retire ng 8,000 pesos per month lang yung natatanggap mo? Now, yung 22% of them naman still continue working, 'di ba? Hindi na sila nakapag-retire. They just work for their whole life. Ayan. Now, if ever na yung retirement mo ay hindi mo siya napaghandaan, nasaan ka? Kasama ka ba dun sa 45% na nakadepende pa rin sa anak or sa kapatid? Sa 30% na magre-rely na lang sa charity or sa pension? Sa 22% na magtatrabaho pa din habang buhay? Or mas gusto mo nakasama ka sa 2% na ine-enjoy nila yung retirement years nila. Now, yung BUL product po natin is one of the best tool na pwede nyo rin po magamit for retirement fund. Kumbaga, 10 years nyo lang siyang babayaran, meron ka ng insurance, and then aside from that, magagamit mo siya for your retirement. Sobrang laki po ng possible return. Siyempre, kapag ka pang long term. Now, giving all this concept po, do you think it is important to have a life insurance?
And do you think it is important to have a health insurance? And do you think it is important to prepare for our retirement? If yes, then you need to get your VUL policy today. Kung wala ka pa po kayong VUL, or yun nga po, if you already have VUL, mas okay, dagdagan nyo pa po yan. Okay? So here, I will show you some of the claims that we have sa mga clients namin na unfortunately, this client po, for example, for this client, kumuha siya ng insurance niya during pandemic, October 2020. But yun nga po, just after 2 quarters ng payment niya na 21,000 pesos, ayan, since na COVID po tong client na to, the insured died after 4 months. Pero yun nga po, yung family naman niya, merong na-receive na 457,000 na life insurance proceed. Diba? Now, if you are a breadwinner and you don't want your family to struggle when uncertainty happens to you, get yourself covered. This is what life insurance are for. Okay? Now, the next one that we have here is 1 million worth of critical illness benefit at the age of 36. Ito naman po, syempre, yan, buhay pa po yung kliyente but unfortunately, tinamaan siya ng acute heart attack noong 2022 last year. Pero since meron siyang critical illness benefit sa VUL policy niya na 1 million, nakapag-claim siya ng 1 million. Ayan. Pero yung nagastos po niya sa hospital is only 432,000. Kumbaga may natira pa sa kanyang 500,000 na nagamit niya for business. Ayan, hindi, yun po. Kumbaga maganda dito, kung magkano yung face amount na meron sa policy mo, yun ang ibibigay nila. Kahit na, let's say, yun nga, 432,000 lang yung gastos mo sa hospital, pero 1 million naman yung benefit mo on this policy, 1 million pa rin po yung ibibigay sa inyo. Aside pa doon, since meron siyang hospital income benefit and ang naging cause of confinement niya is heart attack, yung 1,500 per day niya na hospital income benefit, naging 3,000 per day. So, na-confine siya for 10 days, may na-claim pa siyang additional 30,000 on top of the 1 million dun sa critical illness benefit niya. Ayan. Okay? Now, a brighter life can be achieved if we make the bright choices today. Diba? Kumbaga, hindi naman po importante kung maliit man or malaki ang kukunin mo na insurance coverage or VUL. Ang importante po is meron ka nang nasimulan. And if you want to get an insurance and invest your money sa alam mo talagang safe ang pera mo, of course, you have to choose a company na talagang established na and matagal na po nag-ooperate. And by the way, this is the company which I and Miss Lady represent. This is Sun Life of Canada, Philippines. So about the company, Sun Life Financial started in Canada in 1865. Kaya yung company po namin, we call it Sun Life of Canada, Philippines. So we also have key operations in US, in UK, in Ireland, Singapore, Hong Kong, Japan, Indonesia, China, Malaysia, Vietnam, and of course, here in the Philippines. Ayan. So here in the Philippines po, Sun Life is the first and longest standing life insurance company in our country. So gano'n na po ba katagal si Sun Life sa Pilipinas? So it has been providing peace of mind and financial literacy to Filipinos since 1895. So before papatayin si Rizal, andito na si Sun Life. And before pa po tayo magkaroon ng first president or naging Republic of the Philippines, meron na ring Sun Life. Even World War II, martial law, Asian financial crisis, and different pandemic is napagdaanan na niya, but still, our company remains strong and delivering its promises to our clients. Baga 128 years na po si Sun Life na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ganun na po siya katagal. Ganun na po ka-establish yung company namin na si Sun Life. Not only that, Sun Life is the #1 insurance company here in the Philippines when it comes to premium income. So ano po ba yung premium income? Yan po yung mga binabayad or ini-invest ng client kay Sun Life every year. So last year po, 2022, we have a total of 9.71 billion na new business premium. So ito po yung mga bagong client ni Sun Life last year na nag-invest, kumuha ng insurance, di ba? And overall, we have a total of 52.61 billion premium sa lahat po ng client ni Sun Life na nagbayad last year. Di ba? So, kung mas madami po nag-i-invest kay Sun Life, it only means that the company is trustworthy. So, ganyan po kalaki or ganyan kadami po yung kumuha ng insurance or nag-invest po kay Sun Life last year. We have a total of 52.61 billion. Imagine nyo po kung gaano po karami yung mga nag-invest at kumuha ng insurance last year.
Okay. Now, to reach out as many Filipinos, we have a strong presence in the country. As you can see here, we have a devoted Sun Life advisor. So, yung magiging devoted Sun Life advisor niyo po is, of course, if you will get your insurance policy with Sun Life, si Miss Lady po yung mismong magsa-service sa inyo, or siya na po yung mismo magiging financial advisor ninyo. And then we have a nationwide customer centers, we have online services, and we have mobile facilities. Kumbaga, we also have Sunlink Mobile na makikita nyo doon yung policy ninyo, yung coverage ninyo, kung magkano na po ba yung investment ninyo. We also have call center and we have accredited payment institution nationwide. Kumbaga, pwede kayo magbayad ng Sun Life policy niyo sa mga bangko, sa mga bayad center, online payment like GCash, PayMaya, and sa mga online banking po ninyo. So, kumbaga, very flexible din po kung paano magbayad ng policy. And our mission as financial advisor is to help you reach your financial goals. And we do that by assisting you creating, implementing, and reviewing your financial plan in order to achieve lifetime financial security. So kapag ka ikaw po may life insurance plan na, magkakaroon ka na ng sistema para makapag-ipon, di ba? Now, let us help you create a plan that you like so that you will have a life that you love. Now, we will give you a sample proposal po based on your budget and purpose. Kasi iba-iba naman po tayo ng budget and purpose di ba? So just message Miss Lady or yun nga po, di ba? Gumawa siya ng group chat natin. Kumbaga mag-join po kayo dun sa group chat para after this meeting, masisendan namin kayo ng mga sample proposal. And if you want, we can process it online. Ayan. Excuse me. So, after you're having your cash flow management, just tell Miss Lady, magkano ba, or meron siyang pa-fill upan sa inyo na financial assessment form para ma-check po ninyo, para ma-check namin kung ano ba yung fit na proposal talaga para sa inyo. Ayan. Now with that, again, thank you all for your precious time and I hope may nabigay po ako na value sa inyo today and together, let's achieve financial freedom. It's time for a brighter life po. Ayan. So thank you everyone. I'm done with my presentation. Ayan guys, kamusta? Gising pa ba kayo? Gising. Tulog na ata kayo eh. Can you type 1 kung gising pa? Type 1. Kasi pag yan, tulog. Ayan, si Roger gising pa. Ayan. Thank you for confirming. And I hope marami kayo natutunan for today's video. And that's our goal naman actually to educate you and mabigyan kayo ng value dito sa ginagawa namin. Kasi aside from this, aside syempre napakuha kayo ng insurance, it's also to actually give you value by making you learn and understand ano ba talaga yung financial management and kung ano ba talaga yung beauty ng insurance kasi sometimes we tend to forget ano ba talaga yung pinaka-beauty nito and sometimes nakafocus tayo more on sa investment when in fact ito talagang insurance is actually insurance which is it will give you security, alam mo yung peace of mind, like kanina diba sabi natin financial management is about peace. Kaya itong insurance will give you peace of mind. Kasi hindi ka na like may stress pa, 'di ba, sa future mo. And if you really want to prepare for your retirement, sobrang perfect nito, guys. And I hope guys marami kayo natutunan and don't forget to join our webinar. Dahil po natutunan. Kaso laktaw-laktaw po. Ay, nako. Pwede naman i-upload ko na lang tong ating itong recorded webinar natin, guys. Ilalagay ko dun sa GC natin. So make sure mag-join kayo sa GC natin. Ayan. Ay na mag-join kayo sa GC natin and then send ko dyan yung recorded webinar natin. Para ito, ni-record ko naman to guys, para pwede nyo balikan, pwede nyo i-replay, and eventually makapagtanong din kayo sa amin. And then we will be providing you a personalized proposal. Okay? What you need to do is to complete the financial assessment form. Doon sa financial assessment form, meron ako mga questions doon. May mga set of questions ako doon na kailangan nyo lang kompletuhin. And then, kapag nakompleto nyo na yun, bibigyan namin kayo ng personalized na quotation. Depende sa kung ano, of course, yung financial goals nyo, yung financial plan nyo, and kung magkano yung talagang kaya ba ng inyong salary or ng inyong kita. Okay? So, maraming salamat guys for
being here, and it's already 9:05, and congratulations, you stayed here for 2 hours. Maraming salamat, and I really appreciate your time, guys. And I hope na magkausap-usap tayo dun sa GC, doon na lang tayo mag-communicate, and meron lang tayong papakomplete na financial assessment form. So maraming salamat sa inyong lahat, guys. Maraming salamat, Sir Michael, for the discussion. Thank you, guys. Have a good night.